lagi akong inirerekomendahan ng ganitong maikling drama? Nakakainis talaga. Gusto kong sampalin ang lalaking to. Ang gwapo. Pakiusap, huwag mo akong ipagbili. Naku, di gumagana ang phone ko. Nasira na. Mahal, di mo kami pwedeng ganyanin. Pakiusap, huwag mo akong ipagbili. Chow, huwag mong sasaktan ang nanay ko. Guysing, nay. Nag-crash lang naman ang phone. Parang binugbog na tao. Nay, ayos calling BA? Nay, gising ka na. Di ba't ikaw ang anak ng bida sa drama? Ne, kapala. Sinawag niya akong Nay. Ako. Bigla ba akong napunta? Sa drama tungkol sa tagutom bilang bida. At nanay pa ng 2 bata. Umalis ka. Kung susubukan mong saktan ang mga bata, hindi kita patatawarin. Lagi naman siyang takot sa akin. Kung anong sabihin ko, yun ang susundin niya. Bakit bigla siyang nagbago? Ayon sa kwento, nasa Great Shoe Kingdom tayo na may malawakang tagutom. Ang mga refugee ay kumakain ng kahoy, nagpapalitan ng anak para makakain. Mahina ang dating bida. Laging sinasaktan ng asawa pero di makapalag. Kaya't aalagaan ko na lang silang mabuti. Congratulations! Na-link ang Universal Mall System. Feeding. Mag-ipon ng negative emotion points para makapagpalit ng rewards. 100 points na na-receive. Xiao Dai. Opo, ako si Xiao Egay. Di nila ako nakikita. System interface ay para lang sa'yo. May iba pa po ba akong matutulungan? Kapag naipon ko lahat ng negative emotions, makakapagpalit ako ng rewards. Opo. Susubukan ko na. Gu Kinga. Ang kit-kit mo. Anong nangyari sa'yo? Lumalaban ka na sa akin? 200 points na na-receive. Zujin An, mula nang. Aalisin mo kami mag-ina, wala na tayong koneksyon. Kung di ka alis, Makikita mo ang gagawin ko sa'yo. walang hiya ka. Malandi ka. Halika. 200 puntos ang na-credit sa system. Hintayin Montag ako. Hindi ito ang huli. CJ. Aini ne zugatan ka. Magingat ka. Sige, ngayon. Patawarin ko na siya. Pero kung manggugulo ulit siya, talagang paparusahan ko siya. Ang 1 puntos ay katumbas ng 1 pera. Tingnan muna natin ang presyo ng bigas. Ang mura. 5 puntos lang, 1 balde ng bigas na. Ang bait naman ng system na ito. Bahala na. I-convert ko na muna. Nagawa ko. Ang 1 sako ng bigas na ito ay sapat na para sa atin. May natitira pa akong maraming puntos. Sa susunod, mayaman na ako. Mayaman. Ang hapunan ninyo. Ito lang. Aini kayo muna. Ang kakaiba ng lasa nito. Pwede ba talaga itong kainin? Inay, nakalimutan mo ba? Ito ay tinapay na gulay. Masarap ito. Gulay. Hindi ba ito damo lang? Lumalaki pa ang bata. Mahalaga ang nutrisyon. Hindi pwedeng ito lang ang kainin. Si Auni, ito ay para sa iyo. Huwag nang kumain. Inay, lulutuan ko kayo ng pagkain. Cooking he. Patulong sa bata, kinukuha mo pa. Paano ka naging ina? 30 puntos ang na-credit sa system. Li Ersao, bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, wala silang makakain. Ang tinapay na gulay na ito ay mula sa asawa ko. Para es abata. Bala kang pata. Hindi naman masamang tao si Li Ersao. Ayaw lang niyang makita ang bata na naghihirap. Medyo matalim lang ang dila. Kung kukunin niya, huwag ninyong kilalanin bilang ina. Li Ersao, nagkakamali ka. Hindi ko gustong mag-isa. Nakita ko na mismo. Hindi ka rin amin. Ayaw mong tanggapin. Alam ng buong barangay.
na pinalayas ka ng pamilya Zhao. Nagbibigay ka pa ng pera at bigas sa kanila. Hindi mo inaalagaan ang sarili mong anak. Huwag ninyong kainin ang tinapay na iyon. Gusto kong kainin ninyo ito. 30 puntos ang na-credit sa system. Bakit ang dami mong bigas? Bago pa lahat ang bigas na ito. 50 puntos na ang naipasok sa system. Bigas, totoong bigas talaga. Nay, ang galing mo. May pagkain na tayo. Bilis, sabihin mo kung saan galing ang bigas na ito. Ay naku, malala ang tagutom nitong 2 taon. Halos walang ani sa barangay. Mapalad na lang kung may makain ang bawat pamilya. Saan pa kukuha ng bagong bigas? Pero huwag mong ibunyag ang sistema. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makalusot. Manang Lee, huwag mo nang itanong. Bawal sabihin. Ibinigay lang ng iba. Ikaw naman. Isipin mo na lang na hiniling ko ito sa puong may kapal. Ewan ko sa'yo kung ayaw mong sabihin. Huwag mong gamitin ang puong may kapal. Heto, Ikaw, anong ginagawa mo? nang pinalayas kami ng pamilya Zhou, kayo lang ang tumulong. Tinanggap niyo kami kung hindi. Malamang patay na kaming mag-iina sa gutom. Itong sako ng bigas na ito bilang pasasalamat ko sa inyo ni Manong. Ay naku, magkabarangay naman tayo, dapat lang na magtulungan. Paano ko tatanggapin ang kabutihan mo? Ayaw mo. Sige, ibabalik ko na lang sa pamilya Zhou. Hala. Ang tigas ng ulo mo. Hindi ka pa ba nasaktan ng pamilya Zhao? Ang gaganda ng mga anak mo. Bakit ang tanga ng ina nila? And bingo. Nay, may karne pa pala tayo sa bahay? Siyempre, ipinalik ko sa sistema. Pero huwag mong sasabihin ito. Inay, ito ba ang karne ng baboy? Naman, sa susunod araw-araw na tayong kakain ng karne. Gusto mo ba? Totoo ba? Tutu. Pero saan tayo kukuha ng pera para bumili ng karne? Mahirap nang lokohin si Dabao sa edad niya. Dabako, Maraming bagay na hindi mo ka naiintindihan ngayon. pag malaki ka na, maiintindihan mo rin. HMP. Pasensya naman ang Lee para mabuhay ng maayos. Kailangan kong mag-ipon pa ng puntos. Umalis ka. Anim na puntos na ang naipasok sa system. 70 puntos na ang naipasok sa system. 60 puntos na ang naipasok sa system. Naipasok sa system. 70 puntos. And bingo. Tatay, kailan kaya tayo makakakain ng karne? Ay naku, itong batang tu. Anong panahon na ngayon? Magpasalamat ka nga at may makain tayo. Anong inisip mo, Tak? JSK, isang bisis lang kumain ng karne, ang yabang na. Dahil marunong makipon. Magsisisi rin yan balang araw. Kain na. Alam kong magdududa sila. Par, di maganda yung sinusundan natin sila. Araw-araw may pagkain sa bahay nila. Madalas pa may karne. Like happy, curious? Tama. Itignan natin kung saan niya nakukuha yung mga pagkain. Tara, bilis, bilis. Tara na. Gutom na ang mga tao. Kailangan kong mabilis na makahanap ng tubig. Para mailigtas ang mga tao. Nahihilo na ako. Wow! Berhen, ikaw na ang bahala para maniwala sila. Panlilin lang. Anong ibig mong sabihin? Biglang may lumitaw. Nagmilagro talaga ang birhen.
Sayang, isang beses lang sa isang linggo pwedeng mag-alay. System plus 50 points. System plus 80 points. System plus 120 points. Tara. Bilis. Naku. Sandali lang, puno na ang basket. Sapat to para sa isang buwan natin. Isipin mo na lang, hiniling ko to sa Birhen. Repolyo. Ang laki ng repolyo. Bigas. Ito ay bigas. Nagmilagro ang Birhen. Bilis, balik tayo sa bangay at sabihin sa lahat. Naku, kay Montag PA narinig. Isang bises lang sa isang linggo. Pwedeng mag-alay. Konti lang, tu. Paano hatiin sa buong barangay? Tama si ate. Sa panahon ngayon, sarili muna natin ang isipin. Secret muna, tu. Walang dapat malaman. Tama. Sa gitna ng tagutom, handa siyang magsakripisyo. Para lang makapagbigay ng pagkain sa mga tao. Yung dalaga. Siya ang tunay na birhen sa lupa. Ulol sa pagkain. Ilang araw pa lang, lumobo na ang pisngi mo. Alaga kasi ni nanay. Ang tamis ng dila mo. Kain na. Nanay, tayo ang pinakamakain sa barangay. Pero parang ang sayang naman. DBA? Okay lang yan basta't lahat ng kinain mo. Napunta sa tiyan mo, di yan masasayang. Saka, ngayon pa lang kayo lumalaki. Kailangan yan ng katawan ninyo. Kumain ka, uminom ka, huwag mong problemahin ang pagkain. Ako na ang bahala, anak. Pero, yung tingin sa ng mga tao sa barangay, parang may kakaiba. Natatakot ako. Nandiyan ka ba? De? Hindi kaya sila nandito para mang-agaw ng gamit? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa inyo. Kumakain ka. De? Ano, Tong? Day, dala ko tong itak. Magagamit mo sa pagputol ng kahoy. At sa oras ng pangangailangan. Pwede rin to panlaban sa magnanakaw. Itak pala, bakit ngayon mo lang sinabi? Day, itong asarol ay para sa'yo. Yung lupa sa harap. Kung kailangan mo, gamitin mo lang. Hindi ko pwedeng tanggapin to ng walang kapalit. Tanggapin mo na, huwag kang mahiya. Dabao. Buti naman at may konsensya pa sila. Sige, wala naman akong maibibigay sa inyo. Baka gusto niyong kumain na lang dito. System, 50 points na ipasok. Sige, tayo. Anong ziga-ziga, parang hindi ka nahihiya, gutom ka ba? Hindi naman kasing sarap ng pagkain sa bahay ni Tiago. System, 60 points na ipasok. Salamat sa inyo, pero wag na yung pagkain. Okay lang, magkakilala naman tayo. Dagdagan ko na lang ng plato at kutsara. System, 200 points na ipasok. Kuya Suzy, bukas pwede mo ba akong tulungan? Libre ang pagkain at may bayad pa ang trabaho. Sige, karpintero naman ang trabaho ko. Salamat, nahihiya ako sa inyo. Hindi yan problema. Wala namang trabaho sa bukid ngayong may kalamidad. Ako na ang bahala, okay? Day, bukas tutulong din kami. Kung wala nang ibang usapan, alis na muna kami. Talaga? Hindi na kayo kakain. Ingat kayo. Dabao, tingnan mo kung luto na yung karne sa kawali. System, 600 points na ipasok. Aw-aw kumakain ng kani, yung anak mo. Kasalanan mo yan, puro sugal ang inatubag mo noon. Kung hindi mo sinugal ang lahat ng ari-arian natin, hindi sana tayo napunta sa probinsya. Hindi mo pwedeng sisihin si Jinan. Simula nang napangasawa niya si Gukinghi, wala nang naging maganda sa pamilya natin. Ang walang hiya mong anak, pinabayaan mo kaya nagkaganyan. Huwag mong akalain na hindi ko alam. Ang pagpapalayas kay Kinghi, ikaw ang may pakana. Ngayon, hindi lang tayo naging. Sila araw-araw may masarap na ulam. Tayo kahit pagkain ng baboy hindi makain. Hindi ba pinipilit ko siyang umuwi sa kanila para humingi ng pera? Bakit MAOAKO zinisigawan? Ayos na, huwag na kayong mag-away. Kilala ka o si Gukinghi. Basta't magsasabi lang ako ng ilang magagandang salita. Susunod na lang siya ng walang imik, parang asong kumakawag ang buntot. Mas mabuti yan,
Kahit papaano may makakain tayong karne. Nandito na ang pagkain. Bilis, ay naku, meron PABA, dalhin Montag na. Ang ganda ng trabahong ito. Hindi lang 2 beses kumain sa isang araw. May sahod pa. Siya nga, ang galing. Sa 7 araw ng pagdarasal sa Birhen. Sakto para tulungan ang ate. Makapaghanap buhay ng kaunti. Gusto ko na nga ipatawag ang buong pamilya para tumulong. Tara na, kain na kayong lahat. Kumain na, kumain na. Guking he. Ikaw si Sujinan, may lakas pa ng loob na pumunta. Hindi naging madali ang buhay ni Ate Gu nang mapangasawa niya siya. Balita ko, ilang araw lang ang nakalipas. Ipinagbibili na niya si Xiaoni para lang may makain. Hindi para sa pagkain ang bata, para sa sugal ang pera. Ang pamilya Zhao dati ay mayayaman sa bayan. Nang maubos ang yaman niya, saka lang sila bumalik sa lumang bahay. Ang pamilya Zhao, may ganitong walang kwentang anak. Kawawa ang pamilya. Kain. Tara, kain na kayo. Ang sarap. Ang sarap ng kinain nitong bata. Mas gugustuhin pang pakainin ang iba kaysa tulungan ang sariling pamilya. Na-credit na ang 500 points sa system. Anong ginagawa mo dito? King He. Alam ko, mali ako sa mga nagawa ko noon. Pero nagbago na ako, nagbagong buhay na ako. Ikaf, babalik ka ba sa akin? Nagpapanggap kang nagbago. Sige, sakto para dagdagan ang points ko sa'yo. Anong balik sa'yo? Para kumain ng lugaw. Oo. Hindi maganda ang kalagayan namin sa bahay. Pero kailangan mong isipin si Davao at Xiaoni. Hindi sila pwedeng mawalan ng ama. Huwag kang mag-alala, nandito ang nanay mo, hindi kanya sasaktan. Huwag kang matakot, ate. Kami ang bahala sa'yo. Kung may gagawin siyang kalokohan, ako ang unang lalaban. King He. Mali ako. Noong nakaraan, nabighani ako at nasaktan kita at si Nen. Karapat-dapat akong mamatay. Pakiusap, patawarin mo ako ngayon, pwede ba? Hindi. Kung patawarin mo lang ako, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Totoo. Nen, ang aso ay hindi nagbabago ng ugali. Huwag mo siyang patawarin kailanman. Tama. Nakalimutan mo na ba kung gaano ka pinahirapan ng pamilya Zhao noon? Naniniwala ka pa rin sa kanya? Dahil naging mag-asawa tayo, sige na nga. Ikaw. Sampalin mo ang sarili mo ng 100 beses. Patawarin kita. Ano? Isang daan. Ayaw mo. Sige, wag na. Hindi, gusto ko. 100 sampal, di ba? Gagawin ka o. Tara, kain tayo. Sa harap ng maming tao, sinasadya mong ipahiya ko. Tingnan natin kung paano kita pagbabayarin sa hinaharap. System, 400 points na ipasok. Nag-iisip ka pa ng masama. Una sa lahat, ikaw ang pumayag dito. Walang pumilit sa iyo. System, 200 points na ipasok. Nen, ginawa niya sa iyo yun, 100 sampal. Napakadali para sa kanya. Tama, Nina, ang ganyang klasen ta. Walang hiya, paano siya magbabago? Tama. Tungkol dito, may sarili akong pasya. Pasensya na at napahiya kayo. Tara, kain tayo. Huwag niyo siyang pansinin. Kain tayo. Kain. 14, 15. System, 200 points na ipasok, 200 points. 100. Libreng daang points, isang walang kwentang lalaki na nag-iwan ng asawa. Tapos na ako. Ako, tapat sa salita, patawarin na kita. Totu? Huwag kang lalapit. Patawarin na kita. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Niloloko Montag ako. System, 1,000 points na ipasok. Kailan kita niloko? Mga kababayan, narinig niyo lahat. Ikaw mismo ang lumapit para humingi ng tawad sa akin. Sasampaling kita ng 100 beses. Tama. Pinatawad na kita, may problema ba ako? Tama, walang problema. Pero kailangan mo pa ring sumama sa akin pa. Tara.
Bitawan mo ako. Bakit ako sasama sa iyo pauwi? Dito ako. Komportable at masaya. Bakit ako sasama sa zoo family? Para magdusa. Bakit? Dahil asawa kita, buhay ka, miyembro ka ng Zhao family. Patay ka man, multo ka rin ng Zhao family. Gustong-gusto mong sumama ako sa iyo. Masyado kang nagpapantasya. Ikaf, Nagbenta ka pa ng sarili mong anak, kayang-kaya mong gawin. May mukha ka pang humiling na sumama ako sa iyo. Pwe. mas masahol ka pa sa hayop, umalis ka na. Umalis ka. Kayong lahat. Pwede akong umalis. Pero ngayon, gusto kong hiwalayan ka. Ngayon, lahat ng bigas mo. Lahat ng pera Montag, hati tayo. Talagang pera at bigas lang ang habol mo. Sasabihin ko sa iyo. Marami akong pera at bigas, pero kahit ipakain ko pa sa aso. Hindi ko ibibigay kahit kalahati sa zoo family. Guking he. Talagang napakatigas ng puso mo. Kayong Zhao family ang hindi marunong maging tao. Huwag mong sabihin ako ang masama. Guking he, huwag mong kalimutan. Asawa ka pa rin ng Zhao family. Hanggat hindi kita iniwan, ako. Hindi mo ako iniwan. Ngayon, ako ang maghihiwalay sa iyo mula ngayon. Wala na akong kinalaman sa iyo, Zujinan at sa zoo family. Wala na talaga. Lahat ng naririto, saksi kayo. Ha ha ha. Talagang napakalaking katatawanan. Kahit sa buong Dachu. Mula noon hanggang ngayon, ang tanging batas ay paghihiwalay sa asawa. Walang nauna sa paghihiwalay sa asawang lalaki. Walang nauna. Ngayon, ako ang magiging una. Magagawa mo ba? Tigilan mo. Siya rin ay nakatawid. Ano ka, Bea? Sasabihin ko sa iyo, ito ay personal kong usapin. Walang sinuman ang may karapatang makialam. Umalis ka. Alis ako ng paikot-ikot. Aray! Binibini, ayos ka lang ba? Hindi mo ba ako kilala? Baka, noong nakaraan alam niyang nakita ko. Nagkukunwari ka pa. Totoo, hindi ito ang unang pagkikita natin. Ikaw nga. Tama ka. May kakayahang pang-Diyos siya, paano niya hindi mapapansin ang aking pagmamatsyag? Paumanhin, nagmamatsyag ako ng walang paalam. Ayos lang, maliliit na bagay lang iyon. Sino itong Ginoo? Ang yabang, may mga tagapag-alaga na may dalang espada. Tiyak na mayaman, anuman ang kanyang katayuan. Iniligtas niya si King He, mabuti siyang tao. Sumama ka sa akin. Huwag kang gagalaw. Binibini, ano ito? Ang ganda ng suot mo. Wow, Binibini. Hindi dapat magkalapit ang lalaki at babae. nagkukunwari ka pa. Wala namang ibang tao dito. Kanino ka nagpapanggap? Ah. Sabihin mo, sino ka ba? Mayamang binata, may pera ka ba? May sistema ka bang kasama? O kaya mag-alaga tayo ng bata? Mag-alaga ng bata. Ano? Mag-alaga ng bata? Hindi ka Bea tumanggi, Vangye? Tulad ng nangyari kanina. Mahirap talagang tumanggi at saka. Parang alam niya ang lahat ng nangyari sa akin noong nakaraang buhay. Nadaya ka, Vangye. Anong nadaya? Nakita ko mismo ang kanyang kakayahan. Paano magiging peke? At saka, hindi naman ako tanga. Malalaman ko kung siya ay manloloko. Maaming manloloko sa mundo, may mga taong gagawin ang lahat para sa pagkain. Kahit anong kasinungalingan. Ang Pinyan City ay sakop ko, matagal ng tagtuyot. Hirap na hirap ang mga tao kung hindi makakahanap ng tubig ang mga tao dito. Baka hindi na talaga mabuhay. May kakayahan si Binibini Gyu. Ngayon, siya lang ang maaaring magligtas sa mga tao. Marami na akong nakilalang mangkukulam, lahat sila. Hika, Tumigil ka. Huwag mong bastusin si Binibini Gyu. Pumunta kayo sa labas at magkampo, hintayin ang utos ko. Hari, gusto nyo bang manatili? Natutulog na ang mga bata, halika na. AME, nag-isip ka pa na pagsilbihan ka ng hari. Grabe ang pag-isip mo. Eto na.
Ano? To? Hoy, si Zhao ang bumalik pala. Ha? Ay, zitsu. Bigyan niyo pa ako ng ilang araw. Ang 5 tael na utang ko sa inyo. Siguradong babayaan ko. Ha? Ay naku, utang ay bayaran, yan ang tamang gawin. At hindi 5 tael ang utang mo, kundi 10 tael. Ano? Sushi, sobra ka na. Sino bang bangko ang kasing itim mo? Pinilit ba kita na mangutang? At dati, ang pamilya mo ay mayaman sa bayan. Paano ka naging ganito? Gayon. Ako si Sushi, gagawa ako ng mabuti, puputulin ko ang 2 kamay mo. Tumigil ka na sa pagsusugal. Ha? May pera ako. May paraan ako, basta't magtiwala ka lang sa akin. Ang kita ay higit pa sa 10 tael, sabihin mo. Shenyan, ano ang trabaho mo? Trabaho? Walang trabaho. Hindi naman ganun. Malayang propesyon. Ay, Sa tingin mo, makakabalik pa tayo? ang sinasabi ng dalaga ay tungkol sa nakaraan. Dalaga. Ay nako, dalaga ng dalaga, hindi ka ba nairita? Tawagin mo akong Xiaogu. O kaya Kinghe. Sige, dalaga, hindi. Kingi. Pero dito, pwede kang magkaroon ng maraming asawa. At ang ganda ng suot mo. Siguradong ayaw mo nang bumalik. Hindi pa ako nag-aasawa. Single. Pero hindi naman ako nag-iisa. Ay nako, ano ba yan? Baka nung nag-time travel ka, nasiraan ka ng ulo. Ang sinasabi ng dalaga ay tungkol sa nakaraan, ako rin ay. Kinghe, lumabas ka. May magnanakaw, takbo. Kinghe, saan ka ngayon tatakbo? Hindi kayo taga-aming baryo. Batang babae. Balita ko maraming pera ang pamilya mo. Sino ang nagsabi sa inyo? Huwag kang mag-alala, pera lang ang habol namin. Hindi kami papatay. Kung gagawa ka ng kalokohan, sisigaw ako. May mga armas sila, mag-ingat ka. Mga maliliit na magnanakaw lang yan. Ingat! Wow, ang galing and Tito-shin. Dapat lang parusahan ang mga bandidong to. Magaling. Kaapat dapat kang maging kalaban ko. Mukhang mahirap palabanin tong taong to. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Ang mahal, 1,000 puntos para sa isang crossbow. Ikaw ang karapat-dapat na personal kong kalabanin. Ay, bahala na. Kunin ko muna to para sa proteksyon. Tabi. Huwag kang mag-alala, kaya ko to. Ang lakas ng loob mo, heto na. Aray. Ayos ka lang. Okay lang ako. Ganun lang. Gago ka. Walang hiya ka. Kung mahiya ka, hindi mo gagawin to sa mga mahihina. Nanakit ng mga babae at bata. Itatago ko tong utang na to, alis na tayo. Mo. Ayos lang biak kayo, ate? Okay lang ako, kuya. Maliit na magnanakaw lang to. Hindi kami masasaktan. Mabuti pang mamatay kaysa mapahiya. Hintayin Montag, gaganti ako. System, 460 puntos na ang naipon. Nasayang ang 1,000 puntos ko, tapos mambabastos ka pa? Akala mo ba madali akong biruin?
Susuntukin kita. System, 500 puntos na ang naipon. Ate, tama na, tama na. Ate, mamamatay na yan kung itutuloy mo. Umalis ka. Sige, alis na ako. Bilis, umalis kayo. Pinapalabas niyo lang sila. Hindi niyo i-report sa otoridad. Ay, Shen Gongzi, hindi mo alam ang sitwasyon dito. Kahit mahuli sila, hindi aksyonan ng mga otoridad. Lalo lang magagalit ang mga bandidong to, at pagdating ng panahon, kawawa ang ating barangay. Ingat! Shen yan. Jujin an, Zaloka. Sige na, kuya, wag mo nang habulin. Tulungan mo na lang siyang pumasok. Tara. Grabe ang sugat niya. Paano na kaya ito? Nanay, kukuha akong doktor sa ating barangay. Huwag, baka may kasama pa yung magnanakaw sa labas. Dalhin mo muna ang kapatid mo sa kwarto, bilisan mo. Bilis, bilis, umalis na tayo. Ate, may tutulong ba ako? Meron. Pwede mo ba akong tulungan hanapin ang purslane at Shepherd's Purse? At kumuha ng malinis na tubig. Sige, gagawin ka o agad. Sa antas ng medisina noong unang panahon, hindi talaga ito magagamot. Ganito kalubha ang pasyente, mukhang. Sistema na lang ang pag-asa. Meron na. Isang bote nito, 3,000 puntos. Bahala na. Tiyak na may magandang epekto ito. Kinghe, pangako mo sa akin ang isang bagay. Pangako ko lahat, huwag ka muna magsalita. Heto, Wangye, kumusta ang pakiramdam mo? Malubha ang tama sa akin, pero bakit parang? Malubhang tama ng pana, niloloko niya talaga ako. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya nagasgas lang ng talim ang tama sa inyo, hindi naman malubha, at nakainom na kayo ng gamot at natulog na, kaya ako ay. Tama siya kung alam mo ang totoo. Baka buluhin mo ang buong barangay, Lee. Hindi ba nabunyag ang pagkatao ko? Hindi ko po kaya, pero nitong mga nakaraang taon, sunod-sunod ang tagtuyot. Nagrereklamo na ang mga tao, kung malalaman nila ang pagkatao ninyo. Baka may masamang gawin sa inyo ang mga iyon. Pero ang layunin natin dito ay hanapin ang pinagmumulan ng tubig. Kaya huwag na nating ibunyag ang pagkatao natin para walang gulo. Opo, titiyakin kong hindi ako magsasalita. Nga pala, yung mga tulisan kahapon, ang leader nila ay si Shoshi. Ano po ang gagawin natin sa kanila? I-report agad sa otoridad, dapat mabigyan ng matinding parusa. Kung hindi, hindi ko sila patatawarin. Opo. Teka, Pangya, may iba pa kayong utos? si Kinghe ang pinakamahalaga. Siguraduhin yung ligtas siya. Wangye, sa tingin ko, niloloko lang kayo niyan. Nitong mga nakaraang taon, marami na tayong nakitang mga manloloko, mga albularyo. Ang yayabang ng mga sinasabi, pero sa huli, enggaman loloko lang na nangabuso sa engata. Bakit ang tigas ng ulo mo? Iniligtas niya ang buhay ko, peke ba yon? CJ, Zundin ka opo. Nag-credit na ang 300 points sa system. Hoy Zhao, mabuti pa nga tinulungan ko ang anak mo. Ako pa ang sinisisi mo. Sandali lang. Ang sugat, hindi dapat takpan, kailangan makahinga. Para gumaling ng mabilis, inumin mo na ang gamot. Yung abs mo, galing din ba sa pagka-time traveler? Yung sugat mo, halos gumaling na. Matagal-tagal pa bago tuluyang gumaling. di ko alam na marunong ka pala ng medisina. Salamat na lang. Kung may kailangan ka sa akin balang araw, sabihin mo lang. Pare-pareho tayong magkakampi. Pag gumaling ka na, bayaran mo lang ang gamot, reimbursement. Reimbursement. Biro lang, hindi kita sisingilin. Ah, reimbursement pala ang ibig sabihin ng pagbabayad. Isang daang tael. Sabihin mo pa na hindi ka mayaman. Kinghe, kung papayag ka sa isang bagay, kahit gaano karaming pera, ibibigay ko. Hoy, ako. Ako.
Nagbebenta ako ng talento, hindi katawan. Nagkakamali ka, gusto ko lang na tulungan mo akong maghanap ng tubig. Maghanap ng tubig. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang tagtuyot na ito. Kung hindi tayo makakahanap ng tubig ang mga tao, baka hindi na talaga mabuhay. CJ, payag ako pero sabihin ko na agad. Hindi ko masisiguro na makakahanap tayo. CJ, Nanay, ang bilis gumaling ng sugat ni Tito Shen. Sige, ba't iba-iba ang katawan ng bawat tao? Mula nang mahimatay noong nakaraan. Parang ibang tao na si Nanay, parang maraming sikreto. Nene, sa bahay natin. Ang daming masarap na pagkain, siguro galing kay Tito Shen. Ang bait ni Tito Shen kay Nanay. Tiyak may gusto siya kay Nanay. Ang landi mo, sinong nagturo sa'yo niyan? Walang nagturo sa akin, Nanay ang pinakamaganda. Sa buong mundo, tiyak gusto ka ni Tito Shen. Ay, ang lambing mo ngayon. Na-credit na ang 120 points sa system. Hoy, si Tito Shen ang nagpapatulong sa amin para ayusin ang bahay. Ayaw nila dahil mainit, laging masungit ang mukha. Ayos si Dabao, hindi nagtatrabaho pero kumakain ng libre. Mga tao sila ni Tito Shen, hindi maganda to. Okay lang, close si nanay kay Tito Shen. Close talaga sila. Hindi magagalit si Tito Shen. Kain. System, 400 points na ipasok. Pasensya na, yan na lang ang natitirang bigas namin. Tiis-tiis muna kayo, huwag kayong magalit. Ano? To? Nagtrabaho ako ng husto, tapos ito lang ang pagkain? pasensya na, hindi alam ng mga tauhan. Okay lang, pinapatawad ko na sila. System, 600 points na ipasok. Magandang balita. Magandang balita. Magandang balita. Pinag-usapan ko ng matagal kaninang umaga. Pumayag na si Kapitan Lee. Napalayasin ang pamilya Zhao sa ating barangay. Talaga? Hindi kita niloloko. Yung Juna yun. Lalo kang inaapi kung hindi ka. Tutulungan ng kapitan, magkakagulo kami. Salamat sa inyo, kuya at ate. Tara, upo na at kumain. Okay na ako sa lugaw, busog na ko. Tama. Teka lang. Tara, kain habang mainit. Kung kulang, mayroon pa ako sa loob. Ano ba yan? System, 800 points na ipasok. Ano ba yan? Bakit niyo ako tinitingnan? Busog na. Tara, kain na. Pagkatapos, pupunta tayo sa lumang bahay ng Zhao. Si Kapitan Lee. Nandun na sila. Tara, kain na. Mahirap mabuhay ang pamilya sa labas ng barangay. Ngayon, huwag kang magpapadala sa awa. Mabuti pa sa multo ako maawa kaysa sa kanya. Si Zujinan, isang walang hiyang lalaki. Sana mamatay na silang lahat. Hindi dapat ako makialam sa pamilya ninyong Zhao. Pero grabe kayo, kasabot pa kayo ng iba para magnakaw. Walang kapatawaran yan. Si Gukinghi, asawa siya ng Zhao. Pera at bigas niya yan, wala kayong pakialam. Tama. Tama, Kapitan. Angkan din kami Engeli. Hindi mo kami dapat palayasin dahil sa isang dayuhan. Hindi mo kami dapat palayasin. Ikaw. Zigu Kinghe, yung babeng walang mudo, ang sweet. Nagtatago ng lalaki sa bahay, wala kayong pakialam. Laging kami na lang ang inaapi ng mga Zhao. Anong klaseng katwiran yan? Oo, tumigil ka. Ayaw nga ang may masamang ugali. Nakikita ng buong barangay. Ngayon, dinadala pa ninyo ang kapahamakan dito. Akala mo tagpia walang silbi ang barangay captain? Ayos si Kapitan, marunong umintindi. Mgaju, lumayas kayo sa barangay Lee. Layas. Wala kang pakialam. Tigil na. Anong ibinigay nila sa inyo? Bakit nyo ipinagtatanggol ang dayo? Ayo mismong may masamang hangarin. Nagbabaliktad pa kayo. At ikaw, matandang walang silbi. Bakit mo siya tinutulungan? May relasyon ba kayo? Gago. Kabulastugan. Naku Zhao Jinan, hindi ka magbabago. Ikaw ang may kasalanan, isasama mo pa si ate. Sinisiraan mo ako ng... Huwag na kuya, baka maestafa ka pa. Kapag pinalo mo sila, Tama, huwag na patulan ang halaman. Hala!
Ate, anong ginawa mo sa kanila? Bakit sila ganyang magtanggol sa iyo? Sampalin kita sa ng bibig mo. Huvak. Anak. Para sa pananakit mo noon. Halaman, Sinampal Montag Anak K.O. System, plus 900 points. Ilang taon nang tiisin ng katawan ko ang pamilya Zhu. Hindi lang si Zujinan ang masama. Pati biyenan ko, ganoon din. Anak, Sa mga ginawa niya all these years. Mabuti nga nang pinapalo ko siya. Kayong dalawa rin. Suwail. Talagang suwel. Kung hindi lang kayo marami, wala kang silbi. Alam ko, kayo ang nagpaalis sa akin. Para umuwi ako't humingi ng pera. Para sa pamilya Zhu. Panaginip lang yan. Tumigil ka, halaman. Mahal. Ikaw ang dapat tumigil. Usapin ito ni Kinhe. Wala akong karapatang makialam, pero kayo ng mga mukha nyo. System, plus 1000 points. Tama na, Gu Qinghe. Pinagluloko mo na ang mga tao, okay lang. Pinapalo mo pa ang matatanda. Wala kang hiya, walang kwentang manugang. Zalbal, kahit ang langit ayaw sa iyo. Sabi ko na nga ba, hindi kayo natututo. Noong huli, pinubi ko kung hiniwalayan ang asawa ko. Wala na akong kinalaman sa pamilya Zhu. Gusto ko sanang bigyan kayo ng konting respeto. Pero kung ayaw ninyo, huwag ninyong sisihin ang sarili ninyo. Paghiwalay sa asawa, kalokohan. Tulad mo, isang sugarol na pabaya sa pamilya, karapat-dapat kang hiwalayan. Nararapat lang na hiniwalayan ka. Nandoon kami noon at lahat kami ay saksi. Ako rin, patutu ka o. Pwey, binayaan kayo niya. Siyempre, kakampihan ninyo siya. Tama. Kapitan, kayo na ang humusga. Mula pa noong una, wala pang babaeng humihiwalay sa asawa. Tama. Pwede kaming umalis, pero ang usaping ito ay kailangang mabigyan ng katarungan. Oon ga. Naku, talagang sobra ang pamilya Zhao. Pero ang babaeng humihiwalay sa asawa, labag ito sa kaugalian. Tama, ganun ka. Kapitan, huwag ninyong pag-isipang magkamali. Itong gagong Zhao, kung paano niya itreto si Ed. Nakita ninyo mismo. Oon ga. Ngayon, masaya na ang buhay ni ate. Kung hindi niya pipitulin ang relasyon sa kanila. Iyak na babalik siya para sumipsip ng dugo niya. Ang pamilya Zhao ay isang kanser. Kapag nakisama ka sa kanila, paano mo? Mapapabuhay si Ed. Ang mga babae, ang dangal ay higit sa lahat. Kung hindi niya maputol ang ugnayan sa Zhao, paano siya makakataas ng ulo sa hinaharap? Ito ay labag sa moral at tradisyon. Hindi ko ito maaring patunayan. Pero ito ay walang katarungan at labag sa batas ng langit. Kung kahit ang kapitan ay hindi makapagpatunay, ang paghihiwalay sa asawa ay isang kalokohan at hindi mabibilang. Hanggat hindi ko hiniwalayan ang asawa ko. Hindi mo kailanman mapuputol ang ugnayan mo. Sa pamilya Zhao, pwede ninyo kaming palisin. Ngunit ang lahat ng kayamanan ni Gugingi ay pag-ari pa rin ng pamilya Zhao. Ito, walang sinuman ang makikialam. Ha ha ha. Gu Kinge. Narinig Montag? Hanggat hindi ako pipirma ng kasulatan, hindi mo ako matatakasan habang buhay. At lalong hindi ka makakasama ng kabit mo. Maliban na lang kung mamatay ka. Kung hindi, kukulitin kita habang buhay. Ang sinaunang pag-iisip na lalaki ang mas mataas sa babae ay talagang nakakalasyon. Pero, hindi ko kayang tiisin ang ganitong paghihigpit. Kuya, Oo, pahiram ng pamalo. heto. Aray. Ano ang ginagawa mo? Gusto mo bang patayin ang asawa mo? Hindi mo ako mapapaalis. Hindi mo ako mapapawalang bisa. Susuntukin kita. Hanggang sa isulat mo ang kasulatan ng paghiwalay. Lalaban ka? Aray. Anak, aray. Tingnan mo kung hindi ako lalaban. Walang hiya ka. Nagbenta ka ng anak mo, tapos ako pa ang sinisiraan mo. Tamang-tama. Ganyan dapat ang trato sa mga walang hiya. Gayon lang kita papatayin. Anak, tama na. Kung lalaban kayo, kasama kayo sa suntok. Lalaban ka? Subukan mo kung hindi ako lalaban. Bruha, isa kang tunay na bruha. Kapitan, nakikita mo ba? Binubugbog niya ang anak ko. Titignan niyo lang ba? Kapitan, ikaw ang makatarungan, halika't magusga ka. Kanina ko pa sinasabing hihiwalayan ko siya, ayaw ng pamilya Zhu. Sabi pa nila labag sa moral at tradisyon. Ngayon, hindi ko na siya hihiwalayan. Pwede ba iyon? Siempre pwede. Mabuti. Kung hindi ko siya hihiwalayan, parte pa rin ako ng pamilya Zhu. Tama ba? Oo, tama yan. Kung parte ako ng pamilya Zhu, ang mga problema ng pamilya Zhu. Kami ang bahala, tama ba? Walang problema. Oo, tama yan. Bawat pamilya may sariling problema, wala tayong pakialam. Tama, panoorin na lang natin, wala tayong kinalaman. Tama, kapatid. Kahit patayin Montag siya. Problema ng pamilya Zhao yan. Wala kaming kinalaman. Kayong Mga.
Kayo ay pabor lang sa bruhang ito. Sige, kung hindi kayo makikialam, kami sa Pamilya Zhao. Lalabanan namin ang bruhang ito. Lalaban ka? Subukan mong galawin ang kapatid. Ha? Hindi ba sinabi niyong walang pakialaman? Tama. Ang Pamilya Zhao ay hindi na parte ng aming barangay. Ang kapatid ay parte ng barangay Li. Huwag niyong isipin na dahil marami kayo, pwede niyong apihin ang kapatid. Hindi pwede. Tama. Noong tagutom at tagtuyot, ang barangay Li, nagkaisa lang. Sinong gagalaw sa kapatid, lalaban ako. Kay Ong Mga, ayo ay walang katwiran. Kapag ako'y nakikipag-usap sa inyo ng maayos, kayo naman ay nagiging pasaway. Kapag ako'y nananakit, kayo naman ay naghahanap ng hustisya. Kayong mga zoo, ano pa ba ang gusto ninyo? Pwede mong iwasan ang relasyon, pero ang iyong pera at ari-arian, kalahati ay sa amin. Kung hindi, walang usapan. Huwag kang mag-akala. Ang pera at bigas na ito, mas gugustuhin ko pang ibigay sa mga taga-nayon. Kaysa ibigay sa inyong ang kanansaw kahit kalahating piraso. Kung may lakas ka, patayin mo na ako. Oy, Ale. Huwag mo nang saktan pa. Baka mamaya ay mamatay na yan. Kapag nakarating sa hukuman, mahirap na yan. Nakasama ko pa ang ganitong walang hiyang tao. Talagang malas ko. Ha ha ha. Halika, patayin mo na ako. Wala namang kwenta ang buhay ko. Pero iba ka. Kapag tumasok ka sa hukuman, ang dalawa mong anak, gutom lang ang pinakamagaan na mangyayari. Ikaw, Hino, Kinghe, huwag mong galawin. Ako na. ay, Tama sila, Yorje. Kapag namatay, mahirap hanggang magpaliwanag. Ako na ang bahala. seryoso ka ba? sa liwanag ng araw, magpapakatay ka ba? Hinamak mo ang aking amo, karapat dapat kang mamatay. Hindi ba't gusto ninyo ng kasulatan ng paghihiwalay? Zuzulatan ka o. Hayop ka. Palif. Duwag na aso, takot sa malakas. Salamat kay Ginoong Shen. Paghiwalay, hindi mo karapat-dapat. Paghiwalay ng maayos, Ginoo. Kitang-kita na mayaman ka. Bakit mo pa kami pinapahirapan? Mga simpleng tao lang kami. Ginoo, kahabagan. Ito na lang ang natitirang lahi ng aming angkan. Kung gusto mo ang babaeng ito, kunin mo na. Huwag kang magsalita ng bastos. Sampalin kita. Babalaan ko kayo kapag minolestan niyo ulit si Kinghe. Papatayin ko ang buong angkan niyo. Opo. Hindi na namin gagawin yon. Umalis na kayo. Umalis ka na. Ano hinihintay Montag? Salamat, Ginoong Shen. Ngayon, napalayas na rin sila. Hoy, huwag mong sabihin, pero si Ginoong Shen. Apagkatabi ni Ali. Bagay na bagay sila. Tama. Naku, baka naman. Kasama si Shengongzi, kaya natin, tu. Sige na. Salamat ha, kung hindi dahil sa'yo. Wala akong magagawa sa gago ng yon. Pare-pareho tayong magkakampi, walang problema. Tama ka naman. Ang lakas ng loob mo ah. System, 200 points na credit. Huwag kang mag-alala, babalik na ako at sisimulan ang pag-aaral. Sa loob ng 3 araw, may sagot na ako. Sige, hintayin kita. Pwede namang direktang palitan ng tubig sa mall, pero kailangan ding masiguro ang tubig para sa buong barangay. Gaano kaya karaming points ang kakailanganin? Ay naku, sige na nga, humanap na lang tayo ng paraan para sa tubig. Mas practical yon. Ha! Ang mahal naman. Ang tagal ko tong pinag-ipunan. 5,000 points pa lang ang naipon ko. Sige na nga. Nangako na ako sa kanya, subukan na natin. Ang lumang aklat na ito ay puno ng mahahalagang kaalaman. Walang katumbas ang halaga nito, kaya't sulit ang 5,000 points. Pero, Ang paraan ng paghahanap ng tubig. Talagang hindi mo mapapagkaila ang talino ng mga sinaunang tao. Nakatapos din, Nay. Hay, Tingnan Montag, tu. o ayan na. Nee, tapos na. Ang ganda naman. Salamat sa inyong lahat, pero kulang pa ng huling hakbang. Huling hakbang?
Ay, alam ko yan. Halika, tingnan mo to. Ito ang sikretong armas ni Nay. Ilagay lang natin ito sa ibabaw ng bahay. Sa oras ng pangangailangan, makakatulong ito laban sa mga tulisan. Kuya, sundin mo lang ang sinabi ko at ipamahagi mo sa lahat. Ngayong araw. Pasensya na sa abala, pero mamayang gabi. Libreng pagkain para sa lahat. Ayos, masarap kumain ng karne. Bayad sa trabaho, tuloy pa rin. Salamat. Trabaho na. Pasensya na sa abala. System 1000 points na credit. Mga to, lalong lumalaki ang sama ng loob mo sa akin. Kami pa namang mga gwardiya ng prinsip. Gumagawa ng ganitong mabibigat na trabaho. Saka na ako. Pero noon pa kahirap ang pamilya niya. Sino pang magnanakaw ang pupunta rito? Nag-iimbak pa ng mga sandata para sa depensa. Walang kwentang pag-aalala. Sure, paparating na siya. Parang naririnig niya ang sinasabi natin. Naririnig niya kaya ang sinasabi natin? Itong mga nakaraang araw, salamat sa inyong lahat. Ano ang gusto ninyong kainin mamayang gabi? Ako na ang magluluto para sa inyo. Mabait ka naman pala. Ano ba ang sinasabi mo? Nga pala, ano ang tawag sa iyo? Hindi na kailangan. Wala kaming pakikisama sa iyo. Kung may kailangan ka, hanapin mo ang amo namin. Tara na. Nga pala, huwag mong kalimutan ang pangako mo sa amo. 3 araw lang ang deadline. Ngayon na ang huling araw. Tingnan natin kung paano mo i-explain sa kanya. Tara na. Kung ganyan pa rin ang ugali ninyo, kukunin ko na lang kayo para sa points. Nene, Oh, bumalik ka na. tingnan mo ang bagong damit na binili ko. Maganda ba? Ang ganda-ganda ni Xiaoni. Maganda rin ang nanay. Paano mo dinala ang bata? Sa bayan? May kaibigan akong may tindahan ng tela. Hindi maganda ang benta nitong mga nakaraang araw. Bumisita ako para tumulong. Sige, hindi na ako mahihiya. Ito. Binilhan din kita ng 2 damit. Hindi ko alam kung tamang sukat. Ang packaging. Malaki ang nagastos mo, no? Basta gusto mo, okay na. Hindi kaya. May gusto ka sa akin. Hintayin mo. Tito Shan, ibig sabihin, pumunta kayo rito. Para maghanap ng tubig? Tama, pero wala pa kaming nahanap. Sana may magandang ideya ang nanay mo. May magandang paraan siya. Noong nakaraang taon, nagtulungan din ang mga barangay namin. Pero kahit saan kami naghanap sa loob ng 10 kilometro, wala kaming nakitang tubig. Kaya sumuko na lang kami. Ngayon, saan nang gagaling ang tubig? May balon sa labas ng barangay, nasa pagitan ng aming Livilege at Liang Village. Dati, para sa lahat iyon. Pero noong nagkaroon ng tagtuyot noong nakaraang taon, inangkin na nila. Kailangan mong magbayad ng pera o bigas bago ka makakuha ng tubig. May ganito palang bagay. Ang mga tao sa Liangjia Village, masasama talaga. Anong pinag-uusapan? Bagay na bagay. Maganda ba? Ang ganda, nanay, suot mo yung damit na yan. Mas maganda pa sa mga diwata sa langit. Na, walang diwata na kasing ganda ni nanay. Ay, kayong dalawa, ang sasweet ng dila, kanino ba natutunan yan? Sabi ni Tito Shen, sabi niya diwata daw si nanay na bumaba sa lupa. Yun kasi, hindi ko yun ibig sabihin. Nga pala, may magandang balita ako sa iyo. May paraan ako para makahanap ng tubig. Totoo ba? Bakit ko lulukuhin? Bukas, ipapatawag ko ang lahat ng barangay. At masabuan ang lahat ng tubig. Mga kababayan, ngayon ay tinipon ko kayo para sa isang mahalagang bagay na aking ipapaalam. Nitong mga nakaraang taon, patuloy ang tagtuyot, hindi lang sa mga pananim. Pati na rin ang tubig na ating iniinom, naging problema na. Kaya naman, tayong mga taga-Ligia Village ay laging inapi NG Liangjia Village. Kapitan, matagal ka unang ayak Liangjia Village. Yung balon, nasa gitna lang ng ating 2 barangay. Bakit nila sako, tayo, kung gusto nating umigib? Kailangan pang magbayad ng pera o bigas. Bakit? Nung una, okay pa. Pero ngayon, wala na tayong makain. Saan pa tayo kukuha ng extra para ipambayad sa tubig? Tama, labanan na natin sila. Huy, huwag kang magalit, itong ate natin. May paraan naman tayo para makakuha ng tubig. Galit lang, ako sa Liangjia Village. Kapag nakahanap na tayo ng tubig, sisingilin din natin sila ng pera at bigas. Kunin natin lahat ng kinita nila. Ibalik natin lahat. Tama, marami silang taes sa Liangjia Village, kahit tayo ang tama. Hindi natin sila matatalo sa dami. Pero, kapag may sarili na tayong tubig, hindi na tayo magbabayad ng pera o bigas sa kanila. Salamat talaga sa atin natin. Nga? Salamat sa tiwala ninyo. Kaya, bawat pamilya ay magpapadala. Ng 1 o 2 tao, sundin lang ang paraan na sinabi ko para maghanap ng tubig.
Si. Kilala ninyo siguro ang halamang ito, tinatawag na mugwort. Marami nito sa bundok, mag-ipon tayo ng marami, magagamit natin ito. Pagod na ba kayo? Gusto nyo bang magpahinga muna? Basta makahanap lang tayo ng tubig para maligtas ang mga tao. Kahit pagod, sulit naman. Ay, akala ko ba masama ang ugali nito? Pero may malasakit pala. Pero talaga bang makakatulong ang mugwort para makahanap ng tubig? Basta may tubig lang sa loob ng Lydia Village. Sa loob ng 5 araw na ito, siguradong makikita ko. Na-credit sa system ang 1,500 puntos. 2 araw na nagpuputol ng damo, parang walang paghahanap ng tubig. Para bang ginagawa lang kaming mga alila. Naniniwala ako kay Kinhe. Mukhang nabihag na siya ng isip niya. Ikaw, Okay lang. Isang simpleng mandirigma lang siya, hindi ko siya sinisisi. TSK, 3 araw na lang, makikita mo talaga? Paano kung kaya ko? Kung talaga makikita mo, ibibigay ko sa iyo lahat ng aking ari-arian. Sige, sinabi mo yan ah. Paano kung hindi mo makita? Hindi ko kaya. E di talo ako. Na-credit sa system ang 2,000 puntos. Makipagpustahan sa akin, maubos kayo. pamilyar ang lugar na ito, parang doon mismo. Nakita kitang gumawa ng himala, biglang may lumabas na bagay. Nasaan ang bodha? Walang sikreto na hindi nabubunyag. Siguro may nakakaalam na taga na yun. At kinain na niya para sa sarili niya. Isang ordinaryong estatwa lang, akala niya kayamanan, hindi niya alam ikaw ang tunay na kayamanan. Tama. Isang tanga lang siya, wag mo na siyang pansinin. Na-credit sa system ang 2,000 puntos. Wow, ang daming puntos bigla. Yung kahoy na iyon, hindi kaya ninakaw niya? Bakit mo ako tinitingnan? Hindi siya. Dagdag na 2,000 negatibong emosyon ni Zhao Jinan. Siya na naman. Kaya pala ilang araw nang nagdadasal, walang makain. Ikaw pala ang nagkalat na maling balita para lokohin ako. Zujinan, alam kong malapit ka lang. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan kung patuloy kang manggugulo. Huwag mong sabihin hindi ko gagawin ang lahat. Mga kaibigan. May makakapigil sa inyo. Kinhe, paano mo nalaman na malapit si Zujinan? Hindi mawala-wala, masama ang balak. Kapag naiugnay sa Zhu family, may hinala ako. Hindi magiging madali ang bagay na ito. Pasok lang ako sandali. Hindi pa ba sapat ang huling away? Umalis ka na. May urgent kang bagay kay Kapitan Liang. Pakisuyo, papasukin mo na ako. Kahit man lang magsabi ka sana. Ikaw na pinatalsik sa Li Village. Anong emergency meron ka? Mukhang gusto mo talaga ng away. Wach. Yahoo! Nung nagpapalit ako ng tubig, binigyan kita ng pagkain. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ayan, may tubig sa Li Village. Ano sinabi mo? Yung Azava Kao. Kasama ng mga taga na yun, naghahanap ng tubig sa bundok. Sabi pa nila, makakahanap sila ng tubig sa loob ng 5 araw. Kalokohan. Kung may tubig talaga sa bundok, hindi kayo ang unang makakakita, mga taga Li Village. Punong Liang. Totoo lahat ng sinasabi ko. Ako. Basta bigyan mo lang ako ng makakain, sasabihin ko lahat sa inyo. Bigyan mo ako ng pagkain. Sabi mo, yung pagsunog ng Artemisia, epektibo ba talaga yan? Maghiwa-hiwalay tayo at maghanap sa loob ng 5 kilometro. Kung saan may usok, doon may tubig. Tandaan niyo, magmarka kayo. Yan ay pampausok. Saan pa may usok kundi dito? 5 kilometro pa? Ginagago nyo lang ang mga taga na yon. Kung ayaw mong sumama, walang pumipili sa'yo. Dito ka pa nagbibitaw ng masasakit na salita. Nakakainis ka talaga. Ikaf. Tama na yan. Sundin mo lang. Kinhe, matagal na tayo naghahanap. Gusto mo bang magpahinga muna? Hindi na. Lolo, tingnan Montag. Lolo, kung epektibo ang paan na ito, ibig sabihin, may tubig dito. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito kakaiba. Paano ito nangyari? Walang katuturan. 2. Sa traditional Chinese medicine, ang Artemisia ay may kakayahang magtanggal ng lamig at halumigmig. Ang usok mula sa maraming Artemisia na sinunog ay dadaan sa mga bitak ng lupa at pupunta sa ilalim nito. Tutulungan tayo nitong makahanap ng tubig. Yung prinsipyo nito,
Ikaw na ang bahalang mag-isip. Kalokohan. Isang probinsya na lang. Alam mo ba ang medisina? Huwag kang bastos. Kung may tubig o wala, hukayin natin para malaman. Dito mismo. Narito yon. Ha ha ha. Tama ang sinabi ng binata. Kami na ang maghuhukay para sa inyo. Mga taga-Liang Village. Punong liyang, ang strategy mong ito. Talagang napakagaling. Zujin An, talagang wala kang hiya. Ayon sa batas ng nayon, ang mga bagay sa bundok, ang unang makakita, siya ang may-ari. Ano pang hinihintay mo, Tak? Bukay. Hindi ba naintindihan ang sinasabi? Umalis kayo. Zujinan, hindi ka pa ba natuto sa huli? Kulang pa ba? Sinabi ko na noon, sa huli ay babayaan ninyong dalawa. Ang inyong kasalanan. Sampalin. Opo. Ginoo, kung iyong ipag-utos, hindi nila kami mapipigilan. Ang ginoong ito ay may magandang asal. Tiyak na hindi taga rito. Ang aming nayon, huwag kang makialam, baka. Ikaw ay mapahamak. Nang babanta ka pa sa akin. Tio Liang, ang tubig na ito ay aming pinaghirapang hanapin. Bakit namin ito ibibigay ng libre sa inyo? Malamang, wala kayong magagawa. Ang pagkakaroon ng tubig ay parang pagkontrol sa buhay ng ilang nayon. Tio Liang, talagang magaling kang magplano. Ginagawa ko ito dahil may kumpiyansa ako. Payo ko sa inyo, huwag ninyong subukang lumaban. At saka, maraming tulisan sa bundok, kahit bigyan kayo ng tubig. Ayaw ninyong protektahan? Hindi ka takot sa mga tulisan. Kaya pala ang nayon ng Liang ay napakalupit. Dahil kasabwat ang mga tulisan, hindi ba kayo natatakot sa pamahalaan? Na kayo'y arestuhin. Maaming pulubi sa ibaba, kaya ba ng pamahalaang bantayan lahat? Alam ninyo ba kung sino siya? Isang mayaman lamang. Ang usapin ng nayon, wala kang karapatang makialam. Bastos. Huwag tumigil ka. Huwag kang matakot, ako ang bahala sa'yo. Hindi kailangan. Ako ang bahala. Tio Liang, ang tubig na ito. Pareho nating gamitin. Ano sa palagay mo? Sigish, sa araw ay sa amin, sa gabi. Sa inyo naman. Mahirap ang daan sa gabi. Maraming ahas at mababangis na hayop na pumapatay taon-taon. Ang layang na ito ay napakasakin. Wala siyang pakialam sa buhay ng nayon ng Li. CJ, walang problema. May isa pa akong kondisyon. Kayo na nga ang kumukuha ng aming yaman. Tapos may lakas pa kayo ng loob na makondisyon. Mula ngayon, ang buong nayon ng Li, ang ani ninyo, ay dapat magbigay ng 30% sa amin. 30%. Tama. Sa hinaharap. Taon-taon, parang kontrata ng pag-aalipin ang ginagawa mo. Siyempre, pwede rin kayong hindi magbayad, pero hindi na lang kayo makakagamit ng tubig dito. Mandurugas ka, talagang walang hiya. Kung walang tubig, mamamatay kayo ng gutom ngayong taon. Wala na kayong buhay. Ano pa ang silbi ng mga butil? 3% lang ang kukunin. Niligtas ko ang buong nayon ninyo. Napakagandang negosyo. Ano pa ang gusto ninyo? Hunghang, sobra na kayo. Sige, 3%, pero kailangan kong umuwi. At kausapin ang mga taga-nayon. Tito Liang, may iba ka pa bang kondisyon? Ang iba, pag naisipan ko na lang. CJ, tara na. Aalis na ba kayo? Aalis na. Agad na tipunin ang lahat na malalakas sa nayon. Dalhin ang mga kagamitan para maghukay ng tubig. Kung ang nayon ng Li ay maglakas loob na makialam. Labanan, ilang araw na nagtrabaho ang buong nayon. Hirap na hirap namin nahanap ang lugar. Tapos ibibigay na lang namin. Dapat ba ito sa mga taga-nayon? System, nakakuha ng 500 puntos. Marami sila sa nayon ng layang, hindi natin sila kayang talunin. Mga walang kwenta lang sila. Alam kong hindi ka ordinaryong tao. Pero kaya mo bang lipulin ang buong nayon ng layang? Natalo mo sila ng isang beses. Pero paano sa susunod? Kayo lang ang masaya na nakaganti. Pero ang maghihirap, ang mga taga-nayon ng Li pa rin. Ikaw, nagmamatigas ka lang. Tama si Kinghe. Mga dayuhan lang tayo, hindi natin kayang protektahan ng nayon ng Li palagi. Sa probinsya, may sariling patakaran ang mga yaman sa bundok. Ay pag-aari ng ilang nayon kung sino ang unang makakita. Siya ang may karapatan, iyon ang patakaran. Pero ibinigay mo ang karapatan sa paghuhukay sa nayon ng Liang. Maghukay, hayaan mo silang maghukay. Kung makakahanap sila ng tubig, swerte nila. Ikaw. Tama, ito ang aking paraan ng panlilinlang para. Maniwala ang nayon ng layang, siguro ngayon. Nandoon sila, naghuhukay sa bundok. Ibig mong sabihin, ikaw ang naglagay ng usok. Aminin Montag PA. Sige na, mahirap para sa iyong katalinuhan na maunawaan.
System, nakakuha ng 600 puntos. Kinghe, ano ba talaga ang plano mo? Ang barangay ay isang malaking komunidad, walang balita ang makakapagtago. Noong nakaraan, ang aking inukit na rebulto ng badha sa bundok ay nawala. Lalo na ang paghahanap ng tubig, kaya gumamit ako ng konting diskarte. Pansamantalang nahadlangan ko ang Layang Family Village. Hindi ko inakala na ang Layang Family Village ay ganito kabastos. Kung ganun, kahit anong hukay nila. Hindi nila makikita ang tubig, tama ba? Pero hindi ko inasahan na makikipagsabuatan sila sa mga tulisan. Mahirap ito, kailangan kong bumalik agad sa barangay. At pag-usapan ang solusyon kasama ang lahat. Okay ka lang ba? Okay lang, naipit lang ang paa ko. Kaya kong maglakad, mag-isa rin. Ang lakas mo talaga. Pagbaba ng bundok, hindi ka man lang napapagod. Nanay, nakauwi ka na. Inay. Nane, okay ka lang, biye? Ano ba ang nangyari? Yung mga tulisan, may dala silang kasabwat, nagnakaw. Zoshi, Boss, kasalanan ko. Nakalimutan ko siya noong nakaraan. Malamang nagtago sa bundok at naging tulisan. Dapat noon pa ako ang humuli sa kanya. Okay lang ba ang mga tao? Hindi ko alam kung nandito pa ang mga pagkain sa bahay. Nasa bundok ang mga tao para maghanap ng tubig. Hindi kami nakalaban. Kung wala na ang pagkain, paano kami sasabihin sa may-ari? Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala sa mga nawala. Boss, kasalanan ko ito. Ang mga nawalang pera at pagkain ng mga tao. Kunin na lang sa sahod ko. Kung kulang pa, idadagdag ka o. Hindi ko inakala na may paninindigan siya. Sige. Basta okay ang lahat, ang pera at pagkain ay walang halaga. Ako ang bahala sa mga nawala ninyo. Huwag naman. Wala ang mga lalaki sa barangay. Kung hindi dahil sa Davao ninyo, baka. Mas malala pa ang nangyari. Hindi kami makakahingi ng tulong sa inyo. Tama, salamat kay Davao na pinalayas ang mga tulisan. Malaki ang utang na loob namin sa inyo. Hindi ko naman kaya iyon, salamat sa imbento ni nanay na crossbow. 2 beses lang pinaputok, bumagsak ang mga tulisan, ang iba. Parang nakakita ang multo, ayaw lumapit. isang tao at crossbow lang, lumaban sa mga tulisan, tunay kang lalaki. Nanay, naisip ko na pagkatapos ng krisis, magsasundalo ako. Lalaban sa digmaan, ipagtatanggol ang bayan. Sa murang edad, ang galing mo. Binibininggu, pasensya na sa mga hindi pagkakaintindihan noon. Sunay mo na 1 MO. General Zhao, huwag mong kalimutan ang ating pustahan. Segish, basta't makahanap ng tubig, kahit anong utos mo susundin ko. Nahanap na, nakakita na tayo ng tubig. Nahanap na. Dali, kumuha ng mga kagamitan at sumama sa akin sa bundok. Ziga, Ang ganda. sa wakas may tubig na, tama. Kung epektibo ang paraan ni ate, ito na nga, tama. Kilala ko ang may-ari ng bahay na ito, noong nakaraang taon ay lumikas. At hindi na bumalik, kaya't ang bahay na ito ay naiwan at naging abandonado. Maghukay tayo, kung makakakuha tayo ng tubig, ang aming nayon ng li, ay hindi na mag-alala sa kabuhayan. Kapag bumalik ang may-ari, hindi na siya kailangang maghirap at magpagalagala. Para tumakas, tama. Malayo pa, may isa pang lugar na may usok. Pero nasa loob ng bundok, ito. Kailangan bang sabihin? Sa mga tao ng nayon ng liyang na subukan ito. Hindi na kailangan. Abala ngayon ang nayon ng liyang. Titago, tingnan mo, ito na. Ayon sa mga sinaunang tala, batay sa kapal ng usok. Hindi magtatagal bago tayo makakita ng tubig. Talaga. Subukan lang natin maghukay. Sige, Trabaho na, simulan na natin. Kapitan, ang tagal na nating naghuhukay, wala namang tubig. Tama, Kapitan. Marami namang makamandag na insekto. Baka naloko ka ng babaeng liyang. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung walang saysay ang paraan na ito, buong nayon ng li, ay hindi sasama sa isang babaeng taga-bukid sa kanyang kalokohan. Malapit ng dumilim, baka bukas na lang tayo bumalik, tama. Lahat ng lalaki sa nayon ay nasa bundok. Paano kung may mga tulisan na pumasok sa nayon? Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, ang mga tulisan sa bundok nayon ay hindi pupunta sa nayon ng liyang, siguro. Tama, naipaalam ko na sa kanila ng maaga. Baka ngayon ay nasamsam na ang nayon ng li. Sila ay abala sa sarili nilang problema. Wala silang oras para guluhin tayo. Maingat talaga ang kapitan. Bilisan natin, maghukay tayo ng tubig, halika. Lahat, magsumikap tayo, maghukay ng buong gabi, salitan tayo. Kapag nakakuha tayo ng tubig, ang ating nayon ang magiging pinakamayamang nayon. Huwag na kayong maghukay, ninakawan na tayo ng mga tulisan. Ano?
Tubig. Nakakuha ako ng tubig. Halika kayo rito. Ay, ang ganda. Talagang nakakuha ng tubig. Maliligtas ang nayon ng Lee, maliligtas tayo. Nagawa niya talaga. Sa pagkakaroon ng tubig, maliligtas ang mga tao. Binibining ang galing mo talaga. Ngayon, ako ay Ganap na humahanga sa'yo. maliligtas tayo. Pagharap mo lang ulit, lang. Hindi naman yun. Ay kung paano dadalhin ang tubig na ito sa loob ng nayon. Hinoldep Montag. Utang ina mo, mali pa ang nayon na hinoldap mo. Ano ba ang silbay mo? Tama na, Shabyao. Ilang taon na akong nagpapakasama para sa iyo. Ilang bisis na akong nagtrabaho. Ganito lang ang trato mo sa akin? Parang hindi mo pa rin naunawaan, putang ina mo. Ito ay ang Fengsha Village, ang aking teritoryo. Ikaf Natsu ay isa lamang hinahanap ng pamahalaan, isang asong walang bahay. Kung hindi dahil sa ating dating pagkakaibigan. At pinabayaan kitang mabuhay, matagal ka nang nakulong, ako. Nandito lang ako para magtago ng konti. Ikaw na ang magpaliwanag sa kanila, Lauliang. Baguhan lang ito, hindi pa alam ang mga bagay-bagay. Ikaw, maging mapagpesensya ka. Ikaw ba ang tinatawag na Jushi? Ano ang gusto ninyo? Suntukin. Suntukin ninyo ng malakas. Bakit ninyo ako sinasaktan? Kailangan pa bang may dahilan para suntukin ka? Hubak na. Lauliang. Maaari mong dalhin ang tao. Ang bundok ay may sariling batas. Kapag ang pera at bigas ay pumasok sa bundok, walang dahilan para ibalik. Kapuzin, dalhin sa nayon. Gusto kong balatan ang kanyang litid at bala. Opo. Masakit pa ba? Hindi ko inakalang napakabait mo pala. Magpapahinga muna ako. Are, parang naipit ang aking baywang. Baywang, Ano pang hinihintay mo? Hindi ako nag-aalala. Ano ang kinakabahan mo? Bilisan mo. lanan. Ito. Yan ito. Ito pa rin. Magandang balita. Hintayin mo. Kung mayroon kang anumang bagay, agad na mag-ulat. Uno na ang imbaka ng tubig sa hinaharap ang mga mamamayan. Hindi na mag-alala walang tubig mainom. Kapag natapos na ang kahulihan, makakapakanin ka ng maraming sa tubig. Talaga? Napakaganda, maliligtas ang mga mamamayan sa paligid. Inay, dumating na ang kapitan at ang iba. Hindi ko alam kung nasa bahay. Kayo, Ate, dumating kami para magpasalamat sa iyo. mga kapitbahay lang tayo, masyado kayong nag-aalangan. Iba ang usapan sa mga simpleng tulong. Walang mag-alangan, pero ngayon, ikaw ang nagligtas sa buong nayon ng Lee. Ate, masyadong mabigat ang sinabi mo. Ete, ito ay maliit na pasasalamat mula sa amin. Kunin Montag na. Ito, hindi ko ito maaaring tanggapin. Paano kung mahahati ang lupa ng lahat? Naku, tanggapin mo na. Tayong mga taga nayon, ilang taon nang naghihirap. Wala kaming masyadong pera, ito ay maliit na pasasalamat. Kung hindi mo ito tatanggapin, masama ang loob namin. Hindi, masyadong mahalaga ang regalo. Hindi ko ito karapat-dapat. Ate, pakinggan mo ako. Tanggapin mo ito. Sa amin sa nayon, ang lupa ay ang ugat namin. Kapag may lupa ka mula sa lahat, sa hinaharap, ikaw ay opisyal na. Magiging bahagi ng nayon ng Lee. Oo, tama. Kahit na mabuti ang intensyon ng mga mamamayan. Pero kailangan kong umalis dito. Paano ko tatanggapin ang kanilang kabutihan ng walang kapalit? Inay, ano ang inaisip mo? Iniisip ko, kung mananatili ba ako sa nayon? Ate, alis KBA. Hindi pa ako nakakapagdesisyon kung kailan aalis. Ako. Ako ang gustong dalhin si King He Palayo dito. Pero hindi pa niya alam kung kailan. Ay,
Nakalimutan ko ito. Paumanhin Ginoo, kulang ang aking pag-isip. Ate, ang Ginoo ay guwapo at mayaman. Kaya dapat mong pag-isipang mabuti. Kung ganon, hindi na kami makikialam. Alis na kami, trabaho na, sige na, alis na. Paumanhin. Kanina ako. Alam ko. Ginawa mo lang para tangihan sila. Naghanap ka lang ng dahilan. Pero seryoso ako. King, gusto mo bang sumama sa akin at umalis dito? Zhu, ibalik mo ang asawa ko. Sino ka ba? Hindi ko kilala ang asawa mo. Utangina, kung hindi mo ninakaw ang pera namin. Hindi tatakbo ang asawa ko. Babayaan mo ang buhay mo, ibalik mo ang asawa ko. Papatayin kita. Papatayin kita, ibalik mo ang asawa ko, lumabas ka na. Puta. Si Dajhuang, ang baboy na ito ay nakatanggap na ng parusa. Patawarin na natin siya. Laoli, noong walang tubig sa inyong Li Village, kami sa Liang Village ang tumulong sa inyo. Ngayon na okay na kayo, huwag naman kayong walang utang na loob. Ano ba yung sinasabi mo? Binayaran namin ang paggamit ng tubig, ibig sabihin. Hindi ko sinabing gagamitin namin ang tubig ninyo, hindi ba? Nakikipag-usap ako sa inyo? CJ, Dumating na si Ed. Tito Liang, anong kondisyon ang gusto mong ipagpalit? Nakakapalig ka pa ng mukha. Kung hindi mo ako niloko, hindi sana kayo ang makakagamit ng tubig sa Li Village. System, 1,000 points received. Ang laki ng galit mo. Tito Liang, pwede kang kumain ng basta-basta. Pero huwag kang magsalita ng walang basehan, kailan kita niloko. Sinabi mo sa amin na may tubig sa bundok. Pinaghukay mo kami ng ilang araf. Si Zujinan ang nandaya sa inyo. Ano ang kinalaman ko doon? Ikaw na tusong maliit, si Zhao Jinan. Pinutol ko na ang braso at itinapon sa bundok, at ikaw. Itatabi ko muna ang utang na ito. Laoli, ano ba at halaga ang gusto mo, tak? Bigyan ng tubig ang Liang Village. Ayon sa patakaran, si ate ang nakahanap ng tubig. Kaya siya ang magdedesisyon. Ako, simple lang. 2 kondisyon lang ang hinihingi ko. Ang unang kondisyon, sa gabi lang kayo pwedeng gumamit ng tubig. System, 1,000 points na ipasok. Sa gabi, maraming ahas at mababangis na hayop sa bundok. Anong balik mo? Ang pangalawang kondisyon, taon-taon. 3 bahagi ng ani ng Liang Village ay ibibigay sa Li Village. Ikaf, bakit hindi ka na lang magnakaw? Tito Liang, hindi mo ba naalala itong 2 kondisyon? Ay ikaw mismo ang nagmungkahi. Ikaf, Tungkol sa iba pa, pag naisipan ko, sasabihin ko sa iyo. Laoli, talaga bang gustong-gusto niyong lipulin kami ng Li Village? Kapag pinalaban mo ako, kaya kong gawin ang lahat. Naniniwala ako sa iyo, Al. Ito ay sarili ninyong kondisyon. Ito ay sarili ninyong gawa, walang ibang dapat sisihin. Si. Ikaw at ikaw, hintayin ninyo ako. Hintay lang kami. Aray, Sino nagsabing pwede kang umalis? ikaf na naman? Hindi mo ako pinaalis, gusto mo bang gapusin ako? System, 4,000 points na ipasok. Yang Master Shen, talaga bang gagapusin mo taxiya? Siya pa rin ang village chief, baka hindi ito tama. Chief Lee, narinig mo rin, hindi na ito maayos ng maayos. Kung hindi tayo mauuna, hayaan lang ba natin siyang magpatuloy sa kasamaan? Tama ang sinasabi mo, pero Tama si Young Master Shen sa ugali ng Liang Village. Hindi sila titigil. Kapag nag-away tayo sa tubig, kailangan pa nating maglaban. Mas mabuti na. Hulihin ang pinuno. Bukod pa, hindi pa natin alam ang katotohanan sa pakikipagsabuatan niya sa mga bandido. Hindi natin pwedeng palayain ang isang tigre. ano? Ang Liang Village ay nakikipagsabwatan sa mga bandido. Nakikipagsabuatan sa mga bandido. Malalaman din natin ang katotohanan. Kayo pala. Bakit kayo pumunta sa Liang Village? Sino bang may gusto sa inyong village? Pupunta kami sa Gihua Village. Bakit kayo pupunta doon?
Pakyal Amero. Nahuli na ang village chief. Naguhukay pa rin kayo dito? Anong sinasabi mo? Pumalik ka. Kahapon, hindi umuwi ang chief. Bilisan ninyo, sabihan ang village. Talagang naloko tayo. Chief, ang mga binhing ito ay para ipamahagi sa mga tao. Ito ay mga gulay na panahon, maaani na agad. Ay, kilala ko ang mga butong ito. Pero, iba ito sa nakita ko dati. Pinabuti ang lahat ng ito, huwag kayong mag-alala, itanim nyo lang. Ah, Ziga. Dahil binigay ito ng ate, tiwala kami. Oo nga. Ate, matagal ka nang hindi pumupunta sa bayan. Saan mo binili ang mga butong ito? Isipin nyo na lang na galing sa diwata. Kayo na mag-usap. Anak ko. Ay, Alaynan. Diyos ang naman ito. Talagang mabait ang diwata sa aming nayon ng li. Hahaha. Naniniwala ka talaga? Para sa akin, si ate ang tunay na diwata. Salamat sa tulong ni ate. Kung hindi, baka hindi namin malampasan ang taong ito. Ano to? Nakayos po ang amo. Sandali lang po. Hoy, sa kanyang kwarto siya naliligo. Hindi ko naman siya titingnan. Umalis ka dyan. Binibininggu, anong tinitingnan mo? Wala akong nakita. Dadaan lang ako. Binibininggu, ikaf. Ano ng problema? Kakain na si Kapitan Layang. Dadalhan ko siya ng pagkain. Ano ng problema? Pero ang kusina, nasa banda roon. Ako. Mga tanga. Isang sulyap lang, ang dami niyong drama. Ang awkward pa. Buti na lang hindi ako nahuli ni Shenyan kung hindi. Alam ko na. Lumabas na kayong lahat. Opo. Ikaw. Nagmamasid. Kung sasabihin kong dadaan lang ako, maniniwala ka ba? O amo, naloko na ang nayon ng liyang. Nagpadala sila ng maraming tao papunta sa bundok. Mabuti. Sundan natin. Huwag kang mag-alala, may marka silang iniwan. Sundin lang natin. Makikita natin ang kuta ng mga bandido. Sundan ang bakas. Opo. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka. Malaya na ako es avakas. Oo. Uwi na ako, sigurado. Hindi ko kayo pababayaan, mga salbaheng tao. Aray. Pakiusap, kahabagan ninyo ako. Nagbago na ako. Hindi na ako gagawa ng masama. Sabihin nyo na lang sa hukuman ang gusto nyong sabihin. Manatili kayong tahimik. Kung magsisigaw kayo, papatayin kayo agad. Hindi. Ikaw, kalagan mo ako ngayon din. Magtatanan tayo. Kalagan? Kalagan ang lolo mo. Dahil sa iyo, nasira ang buhay ko. Aray! Huwag niyo akong sasaktan. Pakawalan niyo na siya. Shabiao, pakawalan mo ang barangay kaptain. Kung hindi, zazamzam na kami. Tanga, alam niyo ba kung saan kayo naroon? Dinala mo ka sila rito. Gusto mo bang mamatay sila? Sino ang nag-utos sa iyo na gapusin ang aming barangay kaptain? Bakit ko siya gagapusin? Gamitin ninyo ang utak ninyo. May nakakita mismo. Nagdadahilan ka pa? Zeno? Sino ang magsasabi? Naloko kaya tayo? Ano ba talaga ang nangyari? Ngayon lang nila naisip ang mga tangang ito. Ang taong iyon, siya ang pinuno ng Fengsha Village. Siya Biao, samantalahin mong hulihin siya. Ziege. Wala na. Mga tanga kayong dalawa. Niloko kayo NGMG Tagalia Village. Dahil SAMG Tagalia Village lahat ito. Sino ang nagpayo sa kanila? Talagang tuso at mapandaya. Negatibong emosyon mula sa mga Tagaliangia Village na itala sa system. 3,200 puntos. Mas epektibo pa rin ang sama-samang galit. Ang bilis tumaas ng puntos, parang rocket. Tuso ba ako? Taktika ang tawag dyan. Kinhe, ano ang susunod nating gagawin? Manood na lang tayo. Nandiyan na ang leader ng mga tulisan.
Nanonood lang tayo? Hindi mo ba alam na ang malaking kampo ng mga tulisan ay hindi lang dalawa ang miyembro? Tama ka. Napatunayan na natin na may koneksyon ang Fengsha Village at Liangjia Village. Ang talino mo talaga. Susundin kita. Talaga bang susundin mo ako? Eh di umalis na tayo. Umalis na tayo. Ano? Naglakbay pa tayo ng malayo, tapos uwi tayong walang dala? Hintayin mo. Ang mga taga Liangjia Village. Walang makakatakas. Hindi ba sila magkakasama? Siya, ano ang ginagawa ninyo? Ang Fengsha Village ay nabubuhay hanggang ngayon dahil sa pagiging maingat. Ngayon, alam na nila ang aming headquarters. Hindi natin sila pabababaing buhay. Sumama ka sa amin o mamatay ka. Ayoko maging tulisan. Gusto ko nang umuwi. Sino pa ang gustong tumakas? Tingnan mo sa paligid, baka may nakalusot. Opo. Nakalimutan pa. Ang Liangjia Village ay talagang kasabwat ng mga tulisan. Magaling ang ginawa ni Kapitan Liang, karamihan ng mga residente ay hindi alam ang totoo. Ang cute-cute ni Kapitan Liang. Sisi ako iginagalang ko siya noon. Hindi ko akalain na ganun pala siya. Buti na lang nakinig tayo kay Ginoong Shen. Naipit natin siya. Kung hindi, ang buong Liangjia Village natin ay malilipol. Malamang nahulaan na ng tulisan na hinuli natin ang tao. Kailangan mag-ingat, lalo na yung may mga anak sa bahay. Sa mga susunod na araw, huwag lalabas ng village, lalo na sa gabi. Bawal pumasok sa bundok. Nga pala, si Dashan at Dabao ay madalas lumabas. Kailangan bantayan sila. Dabaw, dabaw. Hanapin na natin, malapit ng dumilim. Bilisan natin, halika. Kawawa naman sila, kasalanan nila ito. Kang Noon pa. Mabait sana sila sa nanay ko, hindi sana kami naging refugi. Ipamahagi na ang lugaw. Salamat. Mabubuti kayong tao. Kung hindi kayo nagbigay ng lugaw, damo na lang ang makakain namin. Ang mabait, pinagpapala. Ilang araw na, hindi pa namin alam kung saang village kayo. Tagali. Dabaw. Bakit hindi mo sinabi? Mahirap magtiwala. Lalo na sa panahon ngayon, bago tumulong. Siguraduhin ligtas ka, ito ang turo ng nanay ko. Ang dami mong alam. Tama ang ginawa mo, Dabao. Kung si Kinghi ang nag-aalaga sa'yo, kampante kami. Plastic. Nitong mga aw na ito, marami kaming naisip. Lahat ng pagkakamali ay sa amin, pero hindi kailanman naisip ni Lolo. Naiwan ka, ikaw lang ang apo ng pamilya Zhao. Paano namin sasaktan ang sarili naming apo? Sa huli, wala pa rin kayong pagmamahal sa nanay at kapatid ko. Pero sumunod naman siya sa usapan. Hindi niya sinabi sa mga refugee ang tungkol sa village. Para sa akin, hindi siya sumunod dahil sa pangako, kundi takot siyang mawala ng lugaw. Tama ang sinabing nanay ko. Ang aso ay hindi nagbabago ng ugali. Ang pamilya Zhao ay ganun pa rin, makasarili. Tama ka, hindi karapat dapat tulungan ang pamilya Zhu. Inay, Dabaw, Aini, bake it canandito? sabi ko nga, hindi kita mahanap kahit saan, kaya napunta ako dito sa bundok. Dumating na ang dakilang mabuting tao. Inay, alam kong nagkamali ako. Tito Lee, samahan mo ako sandali. Ano? Gusto mong tanggapin ang mga refugee? Sa ngayon, kulang talaga ang tao sa ating barangay. Mahirap labanan ng mga bandido, lalo na kung muling magulo ang Liang Family Village. Talagang mahirapan tayo, nasa gitna tayo ng dalawang panganib. Pero ang mga refugee na ito, kapag nagutom, kaya nilang gawin ang kahit ano, kung tatanggapin natin sila. Hindi ba parang nag-imbita tayo ng lobo sa bahay? Lahat ito ay dahil sa gutom, bigyan lang natin sila ng makakain. Hindi naman magkakaproblema. Pero sa ating barangay, wala tayong sobrang pagkain. Huwag kang mag-alala dyan. Sumasang-ayon ako. Gusto mong suportahan ako? Tama ka, ang kulang natin ngayon ay hindi pagkain. Kundi sapat na tao para bantayan ang tubig at saka. Kawawa talaga sila kung hindi natin sila tutulungan. Talagang mamamatay sila sa gutom. Sides, susundin ko kayo, pero saan mo? Sila patitirahin? Sa lumang bahay ng pamilya Zhu. Dahil kay Dabao, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Huwag kang magpanggap dito, ako'y ginawang. Walang kwenta NG Tagal Liang Family Village. Lahat ay dahil sa iyo. Ganyan ka na nga, ayaw mo pang magbago. Meron akong 20 ilang kain. Ito na lang ang pambili sa lumang bahay ng pamilya Zhu sa perang ito. Hindi kayo mamamatay sa gutom. Ang lalaki mo ay mayaman. Bakit ganito lang ang ibinigay mo?
Akala Montag ba pulubi kami? Huwag kayong magmalaki. Kung ayaw ninyo, huwag. Kukunin namin. Kukunin namin, King He, pwede mo bang kausapin? Si Ginoong Shen, baka pwede pang dagdagan? Talagang sakin kayo ang 20 tael na ito. Sa panahon na yon ay napakalaki, hindi pa kayo kontento. Dagdagan mo ng 10 tael, 10 tael lang. Ayaw ko nang makipagtalo sa inyo. Hindi ako sang-ayon. Huwag kang magsisisi. Ano ba ang ibig mong sabihin? Gu King He, tingnan Montag. Ang mga ito, mga takas na pulubi. Pa sa pagkain, kaya nilang gawin ang lahat. Tama. Kung sasabihin ko sa kanila na sa Li Village ay may tubig at pagkain. Sa nayon, wala pang 20 malalakas na lalaki. Ano sa palagay mo ang gagawin nila? Kahit kakaunti ang tao sa Li Village, pero laban sa mga gutom. Sobra-sobra pa. Paano kung kasama ang Liang Village? Talagang walang hiya kayo. Samantalang araw-araw kayong pinakakain ni Dabao. Talagang walang pag-asa ang Zhu family. Walang utang na loob, sukaban. Dapat noon pa kita pinatay sa gutom. High up ka. Babala ko sa inyo, bigyan nyo kami ng pera o magkagulo tayo. Ang walang sapatos ay hindi takot sa may sapatos, kapag napilitan. Aya kong gawin ang lahat. Ay, Dabao. Tama na, huwag niyo nang pansinin. 10 tael, di ba? Pwede. Kung ganito na ang usapan, hindi pwedeng 10 tael lang, dagdagan ng 50 tael. Lalong himihirit. Ano ba ang mas mahalaga, 50 tael o ang buong Li Village? Pag-isipan nyo, Tito Li, mag-announce ka na. talagang karapat dapat kayong mamatay. Zhao family, gusto nyong gamitin ito para takutin ang ate, pero hindi nyo alam. Gusto talaga ni ate na tulungan ang mga refugi. Ano? Mga kasama, halika. May i-anunsyo ako. Ako ang punong bayan ng Li Village. Ito si Ate Gu King He. Dahil sa kanya, nakaligtas ang aming nayon sa krisis. May makakain. Ngayon, nagpasya siyang tanggapin kayong lahat. Araw-araw, may isang lugaw kayo. Payak ba kayo? Punang bayan Li, tutubeng tatanggapin niyo kami? Siyempre, pero kailangan nating magtulungan para sa nayon. Kapag nagtrabaho, may pagkain ba? Hindi lang ikaw, pati pamilya mo may makakain. Lahat ng pumunta sa amin ngayon, babae man o lalaki, bata o matanda. Pantay-pantay ang trato. Gusto naming sumama sa inyo, 1,000 bises na gusto. Salamat punong bayan, salamat sa inyo, parang. Iniligtas nyo ang buhay namin, mga anghel kayo. Mga anghel, ano desisyon ito ni ate. Pasalamatan nyo siya. Siya ang tunay na anghel. Wag. Tumayo kayo. Mula ngayon, sundin nyo ang utos ni Kuya. Pero una sa lahat, dapat sumunod sa rules. Kapag hindi kayo papapasukin sa barangay. Ziga. Tara, sumunod kayo sa akin, pumila ng maayos. Magtulungan kayong magkakapit-bisig. Halika na, tulungan nyo ang isa't isa. Ngayon, may tubig na ang barangay namin, sigurado na ang ani. Kahit ilang refugees, kaya namin tanggapin. System, 4,000 points na ipasok. Oy! Mas gusto mong tulungan ang mga estranghero. Aysa sa sarili mong pamilya? Dabao. Wala na kaming kinalaman sa pamilyas Hao. Pinakain pa kita, tapos ganyan mo? Walang utang na loob, mga trader kayo. Ulitin mo, sinong nagpalaki sa'yo? Nanay ko ang nagtratrabaho, pamilyas Hao. Mga bloodsucker kayo. Hindi ko hayaang apihin nyo ang nanay ko. Ikaf. Akala mo wala ako, ha? Mga gago kayo, hindi kayo natatakot. Natamaan ng kidlat? Kung may hustisya ang langit. Kayong mga traidor ang uunahin yan. Sana noon ko pa siya hiniwalayan. Anak, Si King He ay palaging nagpapasensya. Akala ba niyo may utang siya sa inyo? Kahit konting lugaw lang ang ibigay sa kanila. Nagpapasalamat pa rin sila kay King He. Kayo, binigyan kayo ng 20 tael, kulang pa. Tapos ganti nyo ganito. Ikaf. anak, Tigilan niyo na. Nasaktan niyo na ang anak ko. Gusto niyo bang patayin siya sa galit? Mabait si King He, pero hindi ako katulad niya. Sayang lang ang oras, itong lumang bahay ng zoo. Wala namang silbi sa'yo, bibilhin ko. Nang 5 tael, sapat na ba? Sapat na ba? 5 tael. Kanina, sinabi mo ay 20 ilang tile. 4 tael. Ikaf. 3 tael. Naipasok sa sistema. 5,000 puntos. Sige, bibigyan kita agad ng pera. Kung hindi mo makukuha sa akin. Kahit isang kusing. Ang puso Montag. Ibigyan na namin. Dabao. Bigyan mo sila ng 3 tael na pila. Tito Lee, ang titulo ng lupa ng pamilya Zhu. Matagal nang kinain ng mga daga.
pakiusap ngayong araw na ito. May saksi ka ba sa akin? Huwag kang mag-alala, ate. Sa transaksyon ngayon, ako mismo ang nakasaksi. Pagbalik ko, pupunta ako sa bayan at sasamahan kitang ayusin ang mga papeles. Para sa bagong titulo. Mula ngayon, ang lumang bahay ng pamilya Zhao ay S.A. Iona. Maraming salamat, punong barangay. Gagamitin ko ang lumang bahay ng pamilya Zhu para tulungan ang mga refugee. Para na rin itong pagbabayad ng kasalanan ng pamilya Zhu. Ayokong tulungan ka. Tandaan mo ang pangako mo sa akin. Pagbalik ko, tiyak na gagantimpalaan kita ng malaki. Naalala mo ba ang sinabi ko? Huwag kang mag-alala, amo. Si King He ay mabait ang puso. Ang pamilya Zhao, ako na ang bahala. Pagkatapos ng bagay na ito, pupunta agad ako sa bayan, magtitipon ng mga tao at magdadala ng mga pagkain para tulungan ng mga salanta. Opo. Tama. Ako ang nanakit sa kanya. Gawin mo sa akin ang gusto mo. Ay, huwag mo akong patayin. Bigyan mo ako ng pagkakataong magbagong buhay. Alam ko na tumutulong kayo sa mga nasalanta. Meron akong pera at pagkain. Yalay ko ang lahat sa inyo. Pakiusap, bigyan niyo ako ng pagkakataon na magbayad ng kasalanan. Sumama ka sa akin. Hindi ako nakakamali, di ba? Hindi. Ang ganda at kabaitan mo. Paang santo ang puso mo. Isang karangalan ang maglingkod sa iyo. Tunay na karangalan. Kung sakaling hilingin ng hukuman ang pagtestigo laban kay Leang, handa ka bang tumestigo? Tay testigo, siguradong tay testigo ako. Matagal ko nang ayaw sa mga tulisan na yon. Nakikipagsabwatan siya sa kanila at pinagsasamantalahan ang mga tao. Talagang napakalaki ng kasalanan niya. Masama ang kalooban ng taong ito. Kung mananatili, magdudulot lang siya ng problema. Sa ngayon, ang pinakakailangan namin ay pera at pagkain. Kung tunay mong ibibigay ang lahat ng iyon, ang pagtulong sa mga refugee ay paraan din para mabawi ang mga pagkakamali. Gusto ko. Sobrang gusto ko. At alam ko nang mabuti ang Fengsha Village. Siguradong makakatulong ako sa inyo. Hiya, tama ka nga. Nang sumigaw ako sa bundok, maraming refugee ang lumabas. Ang mga refugee na ito ay naghihirap din dahil sa tagutom, wala na silang makain. Kaya't iniwan nila ang kanilang tahanan at nagpunta sa bundok. Kahit papaano, may mga gulay at prutas pa sa mga bundok na ito. Sa totoo lang, swerte tayo sa mahusay na pamamahala ni Prince Pinyang. May mga naitabi ang mga tao, kaya nakaraos sila sa mga nakaraang taon. Balita ko sa mga kalapit na lungsod. Ubos na ang balat ng mga puno sa tuktok ng bundok. Kung talagang mabuting pinuno si Prince Pinyang, hindi niya dapat pinapasok ang mga refugee sa lungsod. Ang konti na nga ng mga resources. Hahatiin pa sa mga refugee. Pero buhay din naman ang mga refugee. Ang talaga siya. Kung sobrang dami ng mga refugee. At nag-alsa sila, si Prince Pinyang ang unang papatayin. Hindi naman siguro. Bakit hindi? Sa kasaysayan, marami nang nangyaring ganyan. Ano ginagawa ninyo dito? Maraming refugee. Asikasuhin niyo, bilis. Oo. Ginoong Shen, 155 refugee ang naitala. Naitira ko na sila sa lumang bahay ng Zhao family. Bibigyan sila ng isang pagkain araw-araw para hindi magulo. Tutulong pa sila, malaking tulong sa ating trabaho. Ang dami. 6 na po sa kanila ay malalakas. Balak kong ipagsama-sama sila. Paalabanan ang mga tulisan. Kaya ko pa silang buhayin, unahin muna natin ang mga banta sa labas. Alanan. Salamat. Pagod ka na ba? Tuloy ko pa. Iya. Tingnan mo, ito ang mga napitas ng lahat gamit ang paan mo. Makakain at matamis pa. Tama, ganyan ang tamang pitas. Sa susunod, tandaan nyo, huwag niyong bubunutin ang buong halaman. Anong gulay ito? Ito ay kangkong. Ang ganda ng resistensya nito sa init at mayroon din itong magandang growth. Kapag pinitas mo ang dulo nito, makalipas ang ilang araw, tutubo ulit ang bago. Ang galing. Bakit hindi niya kilala ang kangkong? Hindi ba siya isang time traveler? Malalaman mo rin pagkalipas ng ilang araw. Ngayon, halos lahat ng pamilya ay nakakakain na ng disenteng gulay. Oy, ate. Tingnan nyo ito. Wow! Kamatis? Pero hindi pa ito ganap na hinog. Base sa karanasan ko. Kapag ganap na itong hinog, Isang kamatis nito katumbas ng 3 ordinaryong kamatis. Ang galing naman.
Binigay itong mga buto ni Ete. Hindi ko alam ang uri, pero ang kalidad ng ani ay mas maganda kaysa sa lahat ng nakita ko sa buong buhay ko. Tama. Yung mga dahon nito sobrang lusog. Kung hindi pinigilan ng kapitan, maraming kababayan ang gustong kuning ulam. Sabihin niyo sa lahat, huwag magmadali. Di magtatagal. Lahat ng pamilya ay makakakain ng sariwang gulay. Ituloy lang natin ang pagtatanim ng ganito, hindi maubos. Hindi maubos. Ano pa ba ang mga sikreto niya? Narinig niyo ba? Ang Lee Village ay tumanggap ng daan-daang refugee. 2 bises silang pinakakain araw-araw, pero hindi naubusan. Lalo pa silang yumayaman. May tubig kasi ang kanilang baryo, hindi tulad sa atin. Hirap na hirap tayo sa tubig, wala na tayong tubig para sa lupa. Sabi pa ni Danyo, yung kapitbahay nating baryo, ay maubusan din. Pero sa tingin ko, mas maayos na sila ngayon kaysa sa atin. Ang problema, kung hindi sila magpapalit ng tubig sa bigas, ano ang kakainin natin? Ang kapitan at ang asawa ko ay matagal nang nawawala. Ang natitirang pagkain sa bahay ay sasapat lang sa 10 araw. Kung wala ng paraan, wala akong magagawa kundi mag-asawa ulit sa Lee Village. Balita ko, maraming baryo ang gustong ipakasal ang kanilang mga anak na babae doon. Kahit papaano, hindi sila magugutom. Nakakainggit talaga. Bakit mo ako pinipigilan? Ilang araw pa lang, nagrereklamo na sila. Kung nandito lang ang kapitan, may magagawa pa tayo. Pero na yon, paano natin mapapakalma ang mga tao? Kasalanan ito ng Lee Village. Nasaan na si Kuya Xiaobiao? Sabi niya sasama siya. Pasalakayin ang Lee Village. Pero hanggang ngayon, wala pa ring nangyayari. Sabi may balita tungkol kay Master Liang. Pero hindi naman dapat ganito katagal. Bukas, tanungin ulit natin. Kung hindi pa sila kikilos, kailangan nang tawagin ang mga tao. Baka magkagulo na, at umalis na lang ang iba. Wala na bang ibang tao sa atin ngayon? Wala na tayong magagawa kundi ito, Danyu. May nagpabili sa akin na ibigay ito sa iyo. Mabuti naman, pwede na tayong umaksyon. Ano ba ang nakasulat dito? Wala, bukas pupunta tayo sa Nayon ng Lee para makipagnegosasyon. Tara. Hindi ka pa natutulog. Tikman mo ang aking ginawang matamis na sabaw. CJ, Nitong mga nakaraang araw, bilang isang mayamang anak, nagtatrabaho ka ng mabibigat. Bilang pasasalamat, ako mismo ang magpapakain sa iyo. Ha! mukhang hindi masarap ito ah. Na-credit na ang 30 puntos sa system. Mukhang mas maayos na itong usapan. Siyempre, dati limitado ang mga sangkap pero ngayon, may tamang sangkap na at ang aking kasanayan sa pagluluto. Siyempre, masarap ito. Tamis ba? Hindi kasing tamis mo. Yung tanong ko sa'yo noong nakaraan, hindi mo kasi sinasagot. Kapag natapos na usapin sa Nayon ng Lee, sasama ka ba sa akin pabalik? Si Dabao at si Xiaoni. Sinusumpa ko sa'yo para sa kanila. Ituturing ko silang parang sarili kong anak, hindi magbabago yon. Ewan ko sa iyo, ang ganda ng salita, pero ang bibig ng lalaki. Kinghe, para sa'yo. Ako ang magiging responsable. Wala na. Sasakay ka sa isang malaking sedan at ikakasal tayo ng ayon sa tradisyon. Yun lang. Kung mayroon kang ibang kahilingan, sabihin mo lang. Sigurado pa ako. Ay. Ang tigas ng ulo mo, ang atmosfera ay handa na. Ngayon na ito, kaya. Baka pwede na. Nene. Bakit ka nasa kwarto and Tito Shen? Ano ba ang pinag-usapan natin kanina? Negosasyon, ang Nayon ng Liang, syempre magbibigay sila ng pera at pagkain. Pa sa tubig ng ating Nayon. Laro ka muna. Uunga, pakising niya na lang natin pakusapan. Ay, nandito kayong lahat. Punong bayan, pumayag na ang Nayon ng Liang. Yung mga kondisyon na napag-usapan mo at ni Punong Bayan Liang. Ang 1/4 ng ani ay ibibigay sa atin. Kaninang hapon ay sinabi ko sa kanila at tumayag silang lahat. Naku, ang Nayon nating Lee, sa wakas ay nakapagpakitang gilas na rin. Dati kinukuha nila sa amin, ngayon lahat ibabalik nila. Tama. Ang bilis nila pumayag, baka. May daya.
Hiya, hindi Montag alam. Ngayon, hirap na rin ang Barangay Liang. Tinigil natin ang suporta. Wala pang tubig. Baka hindi na sila makatiis hanggang susunod na taon. Yung gabi-gabing supply ng tubig. Pumayag din sila. Nasa atin ang kontrol sa tubig. Wala silang choice kundi pumayag, di ba? Bukod pa, tinulungan natin ang Barangay Gihua. Nangako sila. Kapag ginamit ng Barangay Liang ang dahas, tutulong sila. Paprotektahan natin ang tubig. Sige, gawin na natin. Basta protektado ang sarili natin. Kung kaya nating tumulong ng kaunti, tulungan na natin. Okay, basta sang-ayon ka. Huwag nang patagalin, mamaya dadalhin ko na sila sa bundok para maghukay. Hoy Tito Lee, huwag ka nang sumama, maghanap ka na lang ng 2 tao para bantayan doon. Oy. Okay lang, tubig natin yan, buhay natin nakasalalay. Mas kampante ako kapag ako mismo ang nagbabantay. Baka may biglang mangyari. Bilang kapitan, may saysay pa rin ang salita ko, di ba? Kapitan, sasama ko sa iyo. May kasama ka. Sige, Tara. Tara na. Kahit ganoon kabigat ang kondisyon, pumayag pa rin sila. Hindi ito ugali ng Barangay Liang. Sage, hukay na. Sang-ayon na si Hiya, kaya, salamat sa inyo, Barangay Lee. Sige. Danyu, ano ba yan? Paano ko kayo gagapusin kung hindi ko kayo ililigaw? Hulihin. Danyu, mga putangina ninyo. Gusto nyo pa ba ng tubig? Kapag nasakop namin ang Barangay Lee, sa amin na ang tubig. Ililipat na lang namin dito ang Fengsha Village. Ito, kayo. Kalakip din pala kayo ng mga tulisan. Ay naku. Dapat pala nakinig kami kay Hiya. Hindi dapat sumama. Walang pinuno ang Barangay Lee ngayon. Paano kayo lalaban? Ano ba ang balak Montag? Bababa sa tubig, kuya, inumin mo ito. Madaling makuha ang inyong Barangay Lee. Bigyan niyo kami ng tubig. Hoy, Alice, pato sa lugaw para sa mga refugee mamayang gabi. Akin na itong dumin. Hoy, isang lagok lang, walang masama. Hoy, tignan niyo tong matandang tu, ang saya-saya. Haha, kayo. Huwag kayong masyadong magmalabis, kung hindi, hoy, isa kang may sala, subukan mo magsalita na matapang. Hoy, tama na. Huwag niyo nang asarin pa. Yung nangyari noon, hindi na pinansin ni Shen Gongzi. Huwag niyo nang pahirapan pa siya. Opo. Fairy, inapi nila ako. Hoy, zip-zip ka. Sige na. Yung malaking kaldero ng lugaw, matagal maluto. O, trabaho muna. Diyan. Bakit maalat ang tubig na to? Tingnan natin. Anong nangyari sa kanya? Buisit, ang init. Halika, ganda. Ay, putangina mo. Suntukin enyo. Hehehe. Aray. Ano na kinain mo? Iwan, bigla na lang niya akong gustong halikan. Siyang kit. Visit, ulit KPA? Gusto mong patayin kita? Hinghe, yung asawa ka o. Kasama ba sa bundok? Uminom ka ba ng tubig sa timba? May problema yung tubig sa timba. Anong nangyari, kuya? Tignan ang daan, may patibong. Enga kapatid. Makinga tayo. Mamayang gabi, wakasan natin ang Barangay Lee. Opo. Huwag kang gagalaw. Ong tapong mo. Hindi ba't may gamot sa tubig? Paano sila? Sila lang yun? Hindi naman sila kalaban. Ayong ilan lang, gusto nyo bang sumalungat? Ibaba nyo ang armas nyo, at hindi ko kayo papatayin. Tignan mo ng mabuti. Ilan ba talaga kami? Mga refugee. Balita ko, may mahigit 100 refugee sa Barangay Lee. Putang ina Montag, bakit ngayon Montag lang sinabi? Kuya, hindi namin alam. Mga gutom na yan. Naglakas loob silang lumaban. Kuya, tangga KBA?
Ang mga refugi ay hindi tao. Sila ay multo. Sila ang pinakanakakatakot. Napakarami nila, kuya. Kapag naglaban tayo, hindi tayo mananalo. Laban. Laban ka ng laban. Umalis na tayo. Ang susuko ay hindi papatayin. Ikaw lang, yung mukhang artilyero. Magbabanta ka sa akin? Kuya. Enga sundalo yan. Naku, napaligiran tayo. Kuya, saan galing tong mga sundalo? Anong gagawin natin? Malayo sa emperador, wala tayong dapat katakutan sa mga sundalo. Mga kapatid, sabay tayong lumusog. Sa harap ng kamatayan, hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Ang kagalang-galang na ito ay ang prinsip ng pinyang. Hindi lang anak ng opisyal, kundi anak ng emperador. Nagdala ako ng 2,000 kawal mula sa lungsod. At kumpleto na nakapaligid ang buong barangay. Walang makakalabas. Para lang sa ilang tulisan. Sobra-sobra ang lakas namin. Dapat kayong lumuhod at humingi ng tawad. Kuya, ano NG? Anong gagawin natin? Ava. General Zhu, dalhin mo sila sa hukuman at litisin sa tamang panahon. Opo. Ayos. Oh, hahaha. Nasaan na? Bilis, Inay, saan tayo nagmamadali? wala ng oras. Mag-impay ka na at tumakas tayo. Fake it? Mamaya ko na ipapaliwanag. Malaking gulo ang nagawa ko. Sinabi ko sa'yo, bakit pa kasi ang prinsipe ang pinatulan mo? Kung alam ko lang. Ano? Ano ba? Anong nangyari, Binibining Gyu? Gusto mong tumakas ng ganun-ganun na lang? Hindi ka man naman nanagot sa akin.